Mr. Silent Channel. Kabanata 841 hanggang 850. Medyo mababa ang presyong ito. Matapos marinig ang mga salita ni Lee Nianwei, lahat ay nakahinga ng maluwag. Gumastos tayo ng pera para tumulong sa pag-promote ng Heloise. Iyon. Ang pera na ito ay masyadong maraming nagastos, hindi ba? Ngunit ito ay talagang alibughang kung ito ay hindi tinatawag na aliberga, kung gayon ay wala nang mas alibughang. Sister Nianwei. Nagulat si Ling Xiaoyi at nag-aalalang sinabi, sa pagkakataong ito, naisip ko noong una na ang eksenang ito ay maaari mong makuha ang unang lugar sa kompetisyon. Kung gagawin mo ito, hindi ba ikaw? Sa totoo lang, hindi mahalaga. Mahinahong sinabi ni Lee Nianwei, hanggat matutulungan ko ang Young Master, medyo may nararamdaman akong mali, ano? Pero kung hindi natin matutulungan ang Young Master, malamang na nasa panganib ang Young Master. Siyempre, mas mahalaga ang Young Master. Ano sa palagay mo? Huwag sabihin, tumayo si Li Yang at sinabi. Pumunta ako sa Trial Tower para magsanay, at nalaman ko na sa tore na iyon maaari kang magsanay ng Secret Book of Dark Energy, at magsanay din ng Kung Fu sa Chanji Relic Carving. Si Sister Nianwei ay nagtrabaho ng husto, at kami ay mga bastard lang. Hindi kami maaaring umupo na lamang at manood. Kung ang Young Master ay nasa panganib sa hinaharap, kailangan nating tumulong na harangin ang mga bala ni kapatid, kahit kailan, ang mga Levi ay dapat na tumulong na harangin ang mga bala nito, kahit kailan ay talagang pinaghirapan natin si Levi. Pagsubok na tore o ang Thunder Fighting Arena. Ang kanyang mga salita ay sinang-ayunan ng lahat, at karamihan sa mga tao rito ay agad na umalis, Terra na rin. Ganyan ang pakikitungo sa atin ng Young Master. Hindi tayo maaaring maging mas masahol pa, gawin natin ito ng magkasama. Di nagtagal tanging sina Lee Nianwei at Ling Xiaoyi na lang ang natira. Sinabi ni Ling Xiaoyi, Sister Nianwei, ang iyong nararamdaman para sa Young Master. Huwag na nating banggitin ito sa ngayon, ngumiti si Lee Nianwei. Sabi, hintayin muna nating bumalik ang Young Master. Magpapahinga muna ako, Xiaoyi, at ipaubaya ko na sa iyo ang iba pang mga bagay. Oo, marahas na tumanggaw si Ling Xiaoyi, naiintindihan ko. Sa mga sumunod na araw, lahat ng tao sa pangunahing lungsod ng Shinra na mahilig sa musika ay naakit ng isang mahalagang kaganapan. Umalis si Shinra sa lungsod. Dalawang musical henyo ang lumitaw. Reyna Heloise, at Diyosa na si Lee Nianwei. Isang ganap na henyo sa industriya ng musika, ang uri na mahirap makuha sa mga dekada o kahit daan-daang taon. Siyempre, hindi ito mahalaga. Ang talagang mahalaga ay nagsimula ang 2 taong ito ng digmaan na pumuno sa kalangitan, na matatawag na hindi pa nagagawang mapagpasyang labanan. Sa lahat ng mga pangunahing pub sa buong virtual na mundo. Pagkatapos ng hapunan sa totoong mundo, ang lahat ng pinag-uusapan ng mga tao ay ang bagay na ito. Hoy, narinig mo na ba ang tungkol dito? Sa pagkakataong ito ang Voice of the Galaxy ay may 2 hindi kapani-paniwalang karakter, ang isa ay pinangalanang Hailoi Si, ang isa ay tinatawag na Lee Nianwei, ang hitsura, ang figure, ang lakas, sok-sok. Siyempre narinig ko ang tungkol dito, ngunit kung ikukumpara, sa tingin ko ay mas malakas at mas maganda si Lee Nianwei kaysa kay Heloise. Magaling din siyang kumanta. Narinig mo na ba ang kantang, Time Cooks the Rain, na kinanta niya? Super ganda. That's a must. Paulit-ulit kong tinugtog ang kanta buong gabi. Hindi ba mas maganda ito kaysa sa kanta ni Heloise? Hoy, anong pinagsasabi mo? Bakit hindi mo iboto ang paborito mong singer? Kasinungalingan ba talaga ito? Nakalimutan ko na. Pumunta ka ngayon din. Kaya sa network ng pagboto ng Galaxy Voice, puspusan ang kasikatan nina Heloise at Lee Nianwei. Ang kompetisyon ay mabangis, ganap na lampas sa imahinasyon ng lahat. Iba ito sa popularity battle sa Earth. Sa Silver Blue superplaneta na ito, ang lahat ng data ay ilang beses o 12-dosenang beses na mas mataas. Kung sa mundo, ang isang mga awit ay may suporta ng 10,000 o 100,000 mga tagahanga, iyon ay magiging mabuti. Ngunit dito, kailangan mong magsimula sa antas na 100,000, at ang mga manlalaro na medyo mas sikat ay magsisimula sa fanbase na 1,000,000 antas. Wells Manor. Nakatayo si Heloise sa harap ng matalinong computer, nakikinig sa ulat ng matalinong mayordomo sa mga pinakabagong resulta ng pagboto. Dear Miss Heloise, ang mekanikal na boses ng matalinong mayordomo ay nagsabi, sa kasalukuyan ang iyong rate ng suporta ay 1,986,523, habang ang rate ng suporta ni Lee Nianwei ay 2,134,854. Kung sabagay, mas mataas pa rin ang iyong rate ng suporta kaysa sa rate ng suporta ni Lee Nianwei. Mas mabuti. Lee Nianwei. Naikuyom ni Heloise ang kanyang mga kamao at nagngangalit na sinabi, hindi ako matatalo. Halika. Maya-maya, may bodyguard na umalis. Pumasok siya at magalang na nagtanong, Miss, anong problema?
Kumusta ang publicity team na hiniling kong hanapin mo? Nag-aalalang sinabi ni Heloise, bakit walang paggalaw ngayon? Gusto ko ang koponan. Gusto ko ang pinaka-okay, ang pinakamalaking koponan. Oo, miss, pero... Medyo napahiya ang bodyguard sa pagkakataong ito at sinabing, bagaman maganda ang data ng team na hinahanap namin, hindi pa napag-uusapan ang presyo. Ang kabilang partido ay nag-aalok ng 1,000 tail. 1,000,000 Galaxy Coins, sa tingin namin ay medyo mataas ang presyong ito, kaya kasalukuyang nakikipagnegosasyon kami sa kanila, at naniniwala kaming magkakaroon ng resulta sa lalong madaling panahon. Nang marinig ang sinabi ng bodyguard, nanlaki ang mga mata ni Heloise at napasigaw siya, 12 milyon. Baliw ba sila? Ito ang pera ng Galaxy. Sapat na ang 12 milyong mga barya sa Galaxy para makabili ng napakagandang manor. Hindi nakakagulat na si Heloise ay sobrang depressed at baliw. Sa Silver Blue Super Planeta, si Hong Dali, isang sobrang aliberga, ay karaniwang kumikita ng 10 milyon. Ngunit sa katunayan, para sa mga ordinaryong tao tulad ni Heloise, tiyak na hindi yun isang ordinaryong numero. Kumbaga, kung gumastos ng 18 milyon ang isang taong may total asset na ilang bilyon, hindi niya masyadong pakialam, pero kung hihilingin mo sa isang taong may total asset na less than 100 milyon na gumastos ng 12 milyon at a time, siguradong masakit ang mararamdaman niya. Pero ngayon, hype lang ng fan club, at 12 milyon ang inaalok ng kabilang partido. Medyo mayaman pa rin ang sariling pamilya ni Heloise, ngunit gaano man sila kay Amon, hindi biro ang gumastos ng napakaraming 12 milyon ng sabay-sabay, kaya't labis itong na-depress. Hintayin mo akong mag-isip tungkol dito, hintayin mo akong pag-isipan itong mabuti. Si Heloise ay nababalot ng malamig na pawis, na pilit na pinapakalma, huwag kang mag-alala, hintayin mo akong mag-isip tungkol dito. Hintayin mo akong mag-isip tungkol dito. Okay, miss. Mabilis na umalis ang bodyguard. Halos 4 na oras itong pinag-isipan ni Heloise. Medyo nag-alinlangan siya at hindi makapagdesisyon. Kung tutusin, 12 milyon, tiyak na hindi maliit ang bilang na ito. Ano na ngayon ang approval rating ko? Sa pagtatapos ng pag-iisip, nanginginig si Heloise at tinanong ang matalinong kasambahay, nasaan si Lina Yanwei? Dear Miss Heloise, walang emosyon ang boses ng matalinong housekeeper. Ang kadahilanan ay para lamang iulat ang kasalukuyang index ng suporta ni Heloise. Ang iyong kasalukuyang rate ng suporta ay 5,621,324, at ang rate ng suporta ni Lina Yanwei ay 6,841,457. Ano? Sumigaw si Heloise, halos maihahalin tulad ito sa boses ng isang dolphin, ang kasikatan ni Lina Yanwei ay talagang kayang manalo sa akin ng higit sa 1 milyon. Imposible ito. Ito ay ganap na imposible. Hindi ako naniniwala. Bilang iyong matalinong mayordomo, hindi ako magkakamali ng pag-uulat ng data. Bagamat walang emosyon sa boses ng matalinong mayordomo, ipinahayag pa rin ito ang hindi kasiyahan nito, hindi ako papayagan ng data ng setting ko na mag-ulat ng maling data. Okay, naiintindihan ko. Ibinaon ni Heloise ang kanyang ulo ng malalim sa kanyang mga bisig at malungkot na sinabi, higit sa 1 milyon. Siya ay bamulong ng ganito sa kanyang sarili ng higit sa 1 oras, at pagkatapos ay sumigaw sa tuktok ng kanyang mga baga, may darating. May darating. Miss, nagmamadaling pumasok ang bodyguard, miss, ano pong order nyo? Makipag-ugnayan sa akin sa pangkat ng publisidad, 12 milyon lang. Ni Heloise dumudugo ang puso ko. Sobra na talaga ang investment na 12 million at a time. Noong una ay inakala niyang sapat na ang 5 milyon. Sa kabilang banda, sa loob ng pangunahing lungsod ng Shinra, sa loob ng isang pribadong club. Kumusta, Miss Ling Xiaoyi? Ito ay isang binata na nakasuot ng formal na suit. Tumingin siya kay Ling Xiaoyi na nakaupo sa harap niya at nakangiting sinabi, hindi ko alam kung bakit ka pumunta sa akin. Narinig ko na ikaw ang pangkat ng publisidad ay napakalakas, nakangiting sabi ni Ling Xiaoyi, kaya gusto kong makipag-usap sa iyo tungkol sa pakikipagtulungan. Siyempre, mabuti yun. Tumango ang lalaki at sinabing, hindi ko alam kung nandito si Miss Ling para sa Galaxy Good Voice. Sino ang nandito? Heloise. Mahinahong sinabi ni Ling Xiaoyi, ang gusto ko ay kasikatan at suporta. Maaari mong ibigay sa akin ang partikular na presyo. Oh, nandito ka rin pala. Kumunot ang noo niya, at pagkatapos ay nagsabi, sa totoo lang, mahirap para sa amin na kunin ang negosyong ito mula sa Heloise. Masyadong malakas si Miss Lina Yanwei, at hindi madaling gawing tagumpay ang pagkatalo. Sa makatuwid, 12 ng mga kumpanya ng publisidad sa aming lupo ng kasalukuyang presyo na inaalok ng koponan para sa labanan sa pagitan ng Heloise at Lina Yanwei ay 12 milyon. Kung ito ay hindi natin matatanggap ang halagang ito. Ang kompetisyon sa kasikatan ng Galaxy Good Voice ay nasa ganitong sukat. Magagawa lamang ang negosyo ng 12 ng kumpanya sa buong publisidad na kumukuha ng isang order ng magkasama.
Pagkatapos ng lahat, ang rate ng suporta ay madaling maabot ang milyon-milyon o 10-10 milyon. Ang pag-asa lamang sa isa o ilang mga koponan ay hindi sapat. Sa kabilang banda, kung mas maraming koponan, natural na tataas ang presyo. Sa sandaling marinig niya ang sinabi ng lalaki, alam ni Ling Xiaoyi na tiyak na dumating si Heloise upang makita sila, ngunit halatang masyadong mataas ang presyo at hindi sila makapagnegosasyon. Gayunpaman, hindi na kailangang mag-alala ni Ling Xiaoyi tungkol dito. Dumating siya ngayon para lang sirain ang pamilya. 12 million, medyo mababa ang presyong ito. Nakangiting sinabi ni Ling Xiaoyi, babayaran kita ng 15 milyon, ay promote lang ito, at kumuha ng data hanggat kaya mo. 1,500 milyon. Natigilan agad ang lalaki. Ang presyo ng 15 milyon para sa isang negosyo ay hindi isang ordinaryong malaking deal. Hindi pa siya nakatagpo ng ganoong presyo matapos magtrabaho sa pangkat ng publisidad ng higit sa 10 taon. Okay. Sumang-ayon ang lalaki ng walang sabi-sabi, makakakuha tayo ng maraming tao hanggat maaari, at ginagarantiyahan ng data na magiging maganda si Miss Heloise. Sa puntong ito, makatitiyak si Miss Ling. Kung ganoon, ayan na. Bahala na. Tumayo si Ling Xiaoyi at nagsabi, ibibigay ko sa iyo ang paunang bayad na 5 milyon. Okay. Kabanata 842, Star Territory High Nobles. Sa Silver Blue Super Planeta, sa pangunahing lungsod ng Shinra, mayroon pa ring parehong pribadong club. Kumusta, maaari naming tanggapin ang presyo na 12 milyon. Nakipag-ugnayan ang bodyguard sa pinuno ng publicity group at nag-aalalang nagtanong, kailan tayo magsisimula? Mahal na Ginoo, ngumiti ang pinuno ng grupo ng publisidad. Ang iyong negosyo ay kinuha na ng ibang tao. Nag-alok siya ng 15 milyong Galaxy Coins, at ang kinakailangan ay ang halaga ng suporta ni Miss Heloise ay dapat lumampas sa kay Miss Li Nianwei, at nagsimula na kaming maghanda para dito. Mayroon kaming trabaho, at kasalukuyan kaming nagre-recruit ng mga tao. Oh, talaga, nagulat din ang bodyguard, may ganoong bagay. Masasabi mo ba sa akin, ang taong ito ay? I'm really sorry, sabi ng publicity team. Umiling ang pinuno, ayon sa Maharlika, ang lahat ng impormasyon ng customer ay dapat panatilihing confidential. Patawarin mo ako. Okay, tumango ang bodyguard at sinabing, iyon na nga. Babalik ako at magsusumbong sa ginang. Tumayo siya at umalis. Maya-maya, narinig na sa Wells Manor ang malalakas na tawa ni Heloise, hahaha. Hindi ko akalain na may magiging ganito ka-generous at aalis dito para sa akin. Pera. If I know kung sino ang nagbayad, baka pwede akong pumayag sa kahit anong request niya, ha. Ang bodyguard sa gilid, si Waterfall Khan, ay sumasang-ayon sa alinman sa kanyang mga kahilingan. Ang sinasabi ng pangungusap na ito ay medyo, sa isang bar malapit sa Thunder Arena. Si Lucifer ay dahan-daang umiinom ng rye beer dito, naglalaro sa holographic projection computer sa kanyang harapan habang umiinom at kasabay nito, hindi niya nakalimutang akitin ang maliit na batang babae sa malapit, hoy, beauty, sabay tayong uminom. Tapos pataas baba ang dilag. Tumingin si Lucifer. Tumalikod at umalis. Kung tutuusin, medyo gwapo si Lucifer, pero ang problema ay hindi siya ganoon kay-aman sa mundong ito, gusto niyang kunin ang mga babae. Lalo na kung gusto mong pumili ng isang disenteng babae, mayroon kang kakayahan o gumastos ka ng pera tulad ng tubig. Ngunit sa kasamaang palad, ang dalawang puntong ito ay walang kinalaman kay Lucifer. Sa lakas, hindi man lang siya mandirigma. Sa usapin ng yaman, bilang isang normal na tao, hindi maaaring magmukhang hongdali si Lucifer at mukhang isang mayaman at dito, dahil napakaraming lahi, kahit ang kanyang bentahe sa hitsura ay medyo hamina. Mukhang hindi madaling sunduin ang mga babae dito, walang magawa si Lucifer, ngunit hindi siya nagalit. Dito kasi, busy siya sa business. Ang pagkuha ng mga batang babae ay maaari lamang ituring na casual. Ang pagkanta ni Sister Nianwei sa Milky Way Voice Competition sa pagkakataong ito ay medyo maganda, ngunit ang kabilang partido ay handang gumastos ng pera. Si Sister Xiaoyi ay tumulong din sa kabilang partido na gumastos ng pera, hinawakan ni Lucifer ang kanyang baba, pero hindi ito gagana kung hintayin na lang natin ang resulta. Hoy, kailangan kong tumulong para makakuha ng ilang kasikatan. Naisip niya ito at direktang nakipag-ugnayan sa isang itim na figure na nakadisplay sa screen, hey, buddy, how about doing me a favor? Kasabay nito, sa Thunder Arena. Ito ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng kakaibang aristokratikong kasuotan. Siya ay tumingin medyo ordinaryo, maliban sa pagsusuot ng napakakakaibang pulang salamin. At sa tabi niya, may isang galactic noble na nakasuot ng puting windbreaker. Maaari akong magkaroon ng isang galactic noble sa tabi ko, at ang ekspresyon sa mukha ng galactic noble na iyon ay napaka-condescending. Ang pagkakakilanlan ng lalaking ito. Mahal na Panginoon Malone. Sinamahan siya ng Galaxy Noble at maingat na nagtanong, malapit nang matapos ang larong ito. Kaya, saan ka matutuloy ngayong gabi? Maaari akong magayos ng maaga. Tingnan mo lang ang pagkakaayos, sabi ng lalaking nagngangalang Malong, ang mga pamantayan ay sapat na mataas. Speaking of which, grabe talaga kayo.
Hindi mo ba nahanap ang taong dumaan sa 30th floor ng Trial Tower? Ilang araw na ako dito, bored na bored ako. Ang lalaking ito ay talagang dumating para sa misteryosong lalaki na dumaan sa 30 palapag na pagsubok na tore, at nagawa niyang maging napakakumbaba ng mga maharlikang galactic. Ang kanyang pagkakakilanlan, ito ay ang matataas na ranggo ng mga maharlika ng DM Star Territory. Isang karakter na ilang antas na mas mataas kaysa sa Galactic Nobles. Ikinalulungkot ko talaga, walang magawa ang Galactic Noble, ang taong ito ay napakalalim na nakatago, at hindi namin siya mahanap sa kabila ng paghahanap sa kanya. Basura. Sinabi ng mataas na maharlika na si Malong nang may pang-aalipusta, hindi mo kayang hawakan ang gayong maliit na bagay. Sayang. Oo, nakikita mo, ang mga maharlikang galactic ay hindi nang ahas na magkaroon ng anumang init ng ulo matapos tawaging basura. Sa universo, ang hierarchical suppression ay lubhang mahigpit. Masasabing tinatakpan niya ang langit gamit ang isang kamay sa Milky Way, ngunit sa mas mataas na antas ng Dim Star Territory, maaari lamang siyang ituring na isang maliit na may-ari ng lupa sa kanayunan. Tungkol naman sa mga matataas na maharlika ng Star Territory, tiyak na sila ang malalaking panginoon ng isang teritoryo. Ang agwat ng katayuan sa pagitan nila ay hindi bababa sa 100,000 light years, na ibang-iba. Terra na, huminto si Malong at tumayo. Biglang tumunog ang kanyang salamin, at kakaibang sinabi niya, lock value -565. Pero bago pa niya matapos ang sasabihin ay biglang nag-click ang salamin niya. Sa isang pagtalon, agad na nagbago ang mga numero dito. Lalo pang nagulat si Malone sa pagkakataong ito, nagbago na naman ang halaga ng swerte sa dagdag 565. Anong nangyayari? May mali ba sa salamin? Sa Wells Manor. Ha. Sa pagtingin sa data na ipinapakita sa internet, tumawa ng malakas si Heloise, Linayanway, sinabi kong hindi mo ako magiging kalaban. Hindi mo ako matatalo. Tumawa siya ng ganito kabaliwan at malakas ng halos 20 minuto. Halos maubusan siya ng oxygen sa kakatawa. Pagkatapos ay kinakalkula niya, sa bilis na ito, kapag naputol ang mga istatistika sa loob ng 6 na araw, makakakuha ako ng hindi bababa sa 50 milyong tao. Ang suporta ay 1 puntos para sa bawat 100,000 katao, at 50 milyong puntos ay katumbas ng higit sa 500 puntos. Sa lahat ng 4 na ilaw, ito ay higit sa 6,500 puntos, at tiyak na makukuha mo ang unang pwesto. Pangalan. Ayon sa mga patakaran ng Galaxy Good Voice, sa pangunahing rematch sa antas ng lungsod, bawat 100,000 taong suportado ay makakakuha ng 1 puntos, at lahat ng mga decimal point ay bibilangan. Ngayong lumipas na ang unang araw ng pinakamabilis na pagtaas ng mga rate ng suporta, dahan-daang bababa ang rate sa susunod na mga araw. Kasama ang publicity team na kinuha, si Heloise ay lubos na kumpiyansa. Sa oras na magsara ang mga istatistika sa ika-6 na araw, makakakuha siya ng hindi bababa sa 500 puntos, at maaari siyang umabot ng 6,500 puntos sa panahong iyon, na sapat na. Iyan ay isang medyo mataas na marka. Mula nang ilunsad ang Galaxy Good Voice, ang pinakamataas na score sa semifinals ay 6,650 puntos lamang. Ibig sabihin, lahat ng 4 na ilaw ay nakabukas, kasama ang suporta ng 65 milyong tao. Pagkatapos ng pangunahing rematch sa antas ng lungsod, ang susunod na hakbang ay ang kompetisyon sa pagpili sa antas ng rehiyon. 100 pangunahing lungsod ang bumubuo sa isang lugar ng kompetisyon, at 50 tao lamang mula sa bawat lugar ng kompetisyon ang pipiliin upang makapasok sa mga susunod na kompetisyon. Sa oras na iyon, ang rate ng suporta ay kinakalkula na nasa milyon-milyon iyon ay, ang suporta ng bawat milyong tao ay 1 punto. Ilan sila? Tingnan mo, ilan na sila ngayon? Tuwang-tuwang sinabi ni Heloise, mas maganda ako sa kanya. Dapat mas magaling ako sa kanya. Dear Miss Heloise, sabi ng matalinong kasambahay. Dumating ang boses, sa kasalukuyan ang iyong approval rate index ay 36,215,412, at ang approval rate ni Miss Linayanway ay 35,126,543. Ang kasalukuyang gap ay 1,088,869 na index. Hindi sapat. Hinampas ng malakas ni Heloise ang kanyang hita, ituloy ang paghila bukas. Distansya. Ang mga rate ng suporta sa pagitan ng dalawang panig ay naglunsad ng bagong ikot ng kompetisyon sa internet, at sa pagkakataong ito ay mas matindi. Simula sa ikatlong araw, ang mga rate ng suporta ng dalawang tao ay ganap na hindi gumagalaw. Hindi ba't maganda ang kasabihan, ang hanging silangan ay tinabyunan ng hanging kanluran, o ang hanging kanluran ay tinatalo ang hanging silangan. Siguro sa alas 8 ng umaga, mataas ang approval rate ni Heloise, tapos napakabilis. Alas 10 ng umaga, naging approval rate ni Linayanway, tapos sa alas 2 ng hapon, naging approval rate ni Heloise. At pagkatapos ay bumalik sa mataas na rate ng suporta ni Linayanway. Masyadong abala ang lahat sa publicity team. Ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng isang nakakatakot na kalaban sa napakaraming taon ng pagtatrabaho bilang isang koponan.
Ngunit pagkatapos ng lahat, gumastos sila ng 15 milyon, at si Heloise ay gumastos ng isa pang 5 milyon, isang buong 20 milyong mga barya sa galaxy. Bilang resulta, sa umaga ng ika-6 na araw, ang mga numero para sa magkabilang panig ay, may panalo at talo pa rin. Sa oras na ito, ang rate ng pag-aproba ni Heloise ay umabot sa isang nakakatakot na 55,124,652, habang ang rate ng pag-aproba ni Linayanwei ay 54,888,513. Ang pagkakaiba ay 300,000 lamang. Ang gayong puwang ay madaling maabyutan. Siyempre, posible rin na patuloy na manguna ang approval rating ni Heloise. Ang lahat ay naging ganap na walang katiyakan. At sa sandaling ito, si Hong Dali, ang aming sobrang alibughang anak, sa wakas ay nakalaya mula sa bilangguan. Nako, malaya na siya muli. Pag-upgrade ng system sa Kabanata 843, binuksan ang bagong mga gantimpala. Earth, sa Taishan Mountains of Heaven. Hoy Zanggi na yan, pwede ka bang maging mas dedicated sa akin? Naglalaro tayo ngayon ng cross-zerg at gun battle game. Dapat mas dedicated ka at humiga ka agad kapag nabaril ka. Nangunguna ka pa ba sa tumatakbong bangkay? Zong. 2. Ikaw bastard, kailangan mong laruin ang iyong mga baraha ayon sa mga patakaran, huwag mong kagatin ang mga ito gamit ang iyong bibigdam, gutom ka ba? May mga power beans doon, kainin mo ang mga ito, huwag ipagpaliban ang mga bagay dito. Mali yung running posture mo, dapat natural ka, naiintindihan mo ba? Huwag tumakbo na parang polio, okay. Tinulungan siya ni Hong Dali ni Ling Xiaoyi at ng iba pa, kaya nagsimula siyang mag-isip ng ligaw. Sa pagkakataong ito ay nagbago siya sa isang bagong paraan ng paglalaro. Speaking of which, ito ay hango sa isang Indian movie na tinatawag na, Robot, na napanood niya sa kanyang nakaraang buhay sa mundo. Ang inspirasyong ito ay kamangha-mangha, at ito ay kamangha-manghang maglaro. Siyempre, ang gameplay na ito ay malamang na posible lamang ng Hong Dali hindi ba kayang kontrolin ni Ji Zining ang mga ordinaryong bug. Hiniling lang ng taong ito sa mga bug na ito na pagsamahin ang kanilang mga sarili at naging mga tao. Kung tutusin, hindi naman sila ganoon kalaki, isang tao lang ang makakagawa nito. Mahigit sa 600 metro ang taas, humigit kumulang 200 ordinaryong zerg ang pinagsama-sama sa isang tao, at pagkatapos ay mayroong higit sa 30 zerg na pinagsama-sama sa isang baril, at pagkatapos ay nagsimula ang labanan ng baril. Upang sabihin na bagaman ang ordinaryong grupong zerg na ito ay nasa kanyang paningin katamtaman lamang ang kanilang kapangyarihan, ngunit mayroon silang isang kalamangan, iyon ay, nagtutulungan sila ng mahusay. Matapos ang mahigit 200 ordinaryong zerg ay pinagsama, sila ay talagang gumagalaw na parang tao at mukhang transformers, cool at malaki. Maging ang reyna ng mga blades na si Ji Zining ay bamantong hininga, bakit hindi ko naisip ang ganoong kasiya siyang paraan? Kung alam ko ito, bakit ako nanatiling boring ng higit sa 300 taon? Pagkatapos ay nagbago lang ang buong Taishan District. Ito ay naging isang natural na larangan ng digmaan. Matapos maglaro si Hong Dali ng ilang araw, ito ay isang kamangha-manghang lugar. Ito ay ganap na puno ng lumilipad na buhangin at mga bato, at ang araw at ang buwan ay hindi sumikat. Naglalaro si Hong Dali ngayong araw nang biglang may ding sa kanyang ulo. Tumunog ang boses ng system. Ang kasalukuyang reserba ng host ng mga attribute point ay lumampas sa pinakamataas na limitasyon ng mga health point na kinakailangan para sa 30 araw. Ito ay ibabalik sa kalayaan ng maaga. Ang system ay nasa ilalim ng pagsusuri, mangyaring maghintay. Sapat na mga puntos ng katangian. Libre ko. Naririnig ang mga tunog ng system. Natigilan si Hong Dali sa una, at pagkatapos ay natuwa siya. Wahahahahahaha. Nakalaya na ako sa wakas. Hindi nagtagal, natapos ang pagsusuri ng system, at nagsimula ang ulat sa pinakabagong kakayahan ni Hong Dali. Ang pagsasanib ng Ji ng Golden Emperor Gu, isa sa mga nangungunang nilalang sa universo, ay matagumpay sa una, at ang sistema ay direktang na-upgrade. Mangyaring maghintay. Talagang nag-upgrade ng direkta sa ganoon. Medyo malakas ang isang ito. Mabilis na natapos ang pag-upgrade, at nagpatuloy ang system. Na-upgrade na ang system. Ang kasalukuyang level ng host, Stellar Level Prodigal Son. Para sa bawat 1,000,000 galaxy coins na ginastos, isang attribute point ang maaaring makuha. Damn it, this time magpalit lang ng 1,000,000 galaxy coins para sa isang attribute point. Ang sistema ay nagpapatuloy. Ang kasalukuyang katayuan ng host, lakas 100, liksi 100, reaksyon 100, kalusugan 100. Sexual na kakayahan 100. Kasalukuyang nakaimbak na mga puntos ng katangian, 22. Golden Emperor Gujin Fusion Status, Preliminary. Ability, Star Knight Primary Transformation. Paglalarawan, Star Knight, isa sa nangungunang combat power sa universo, ay nangangailangan ng mga health points sa unang pagkakataon, 60 points. Pagkatapos ng transformation, ang lahat ng attribute ay 150,000, hindi kasama ang kalusugan at sexual na kakayahan. Gayun din, ang halagang ito ay isang universo na pangunahing halaga. Maaari itong maglakbay ng libre sa universo.
Dark Energy Blaster na may attack power na 888,888. Madali nitong sirain ang isang star level na mothership. Dahil nakuha na ng host ang nangungunang bloodline sa universo, isang magiliw na paalala, magmadaling lumabas bilang isang tao. Ang alibughang anak ng lupa ay walang magawa sa kanyang sarili. Ang pinakasekreto ng alibughang anak ay, kung kaya mong gawin ang iba, hindi mo dapat gawin ito sa iyong sarili. Kung magagawa mo ito sa 10 yuan, dapat mong gawin ito. 100 yuan. Kung may swerte ako, kailangan mong magbago. Nababaliw na si Hong Dali. Si Hong Dali ay sobrang nanlumo. Hinawi ni Hong Dali ang kanyang buhok sa isang dakot. Ito ang tunay na sekreto ng pagiging alibughang anak. Nang aasar ka ba? Ang pagkakaroon ng nangungunang bloodline ay hindi madaling gamitin ngunit pag-isipan ito ng mabuti, okay. Kuya, mas mabuting tahimik na lang akong maging isang gwapong lalaki. Hindi, tahimik na lang maging alibughang anak. Nang hindi nagbabago ang anyo ko. Hinding-hindi ako magbabago ng katawan kahit bugbugin ako hanggang mamatay. Hindi ka ba nakinig sa sistema? Ang mga health point na kinakailangan para sa unang pagbabago ay 60. Ayon sa ihi ng system, ang mga health point na kinakailangan para sa pangalawang pagkakataon ay 70, ang pangatlong beses ay 80, at ang ikaapat na pagkakataon ay 90. Ikaw ay magiging isang vegetative state sa panahong iyon. Ang sistema ay nagpapatuloy. Dahil nakuha ng host ang nangungunang bloodline sa universo, ang mga kasanayan ay nababagay. Pinapanatili ang titulo ng pinakamatalik na kaibigan ng mga perpektong hayop. Ang kasanayan ng makinig sa tinig ng lahat ng bagay ay nakansela. Ang pamagat ng mabuting kaibigan ng perpektong kalikasan ay napanatili. Ang elemental affinity, elemental shock skills ay napanatili. Ang mga kasanayan sa disassembly ng kagamitan at kombinasyon ng pagbabago ay kinansela. Ang mga kasanayan sa pagpoproseso ng hiyas at inlay enchantment ay nananatili. Ang sangay ng kaligtasan, ang paglambot at pagpapatigas ay pinananatili at na-upgrade stellar halo effect, pagbutihin ang lahat ng katangian ng aso. 200%, kabilang ang mga katangian ng kagamitan. Saklaw ng epekto, 1 light year. Oh, teka, bumuti ang bloodline ng lalaking ito, at nagsimula ng ayusin ang kanyang mga kakayahan. Sayang naman at nakansela ang paglambot at pagtigas. Siyempre, ito ay kasalukuyang mga iniisip lamang ni Hong Dali. Hindi nagtagal ay hindi na niya naramdamang sayang ito, dahil narinig niya ang patuloy na sinasabi ng sistema. System, Heng Star Prodigal, may mga bagong reward na binuksan. Kasalukuyang status, accumulation. Para sa bawat 10 milyong galaxy coins, matatapos ang accumulation status, at ang mga bagong reward ay papasok sa susunod na yugto ng paghahanda. Mga bagong reward, nangungunang kakayahan sa universo. Paglalarawan ng kakayahan, isa sa mga nangungunang kakayahan sa universo, maaaring taglayin ng host ang kakayahang ito sa araw na ibigay ang reward. Ang kakayahang ito ay mas malakas kaysa sa mga kakayahan sa espasyo at oras, at katumbas ng mga kakayahan sa dimensional na espasyo at parallel na kakayahan sa oras at espasyo. Laking gulat ni Hong Dali. Nakuha ko. Ang bagong reward na ito ay simpleng pagdaraya. Ito ay aktwal na maihahambing sa kakayahan sa dimensional na espasyo at sa parallel na kakayahan sa oras at espasyo. Anong kakayahan ang sobrang abnormal? Ito ay sadyang mapangahas, hindi ba? Iyon ang numerong iyon. Nakakatakot talaga. Ang unang yugto ng akumulasyon ay nangangailangan ng 1 bilyong mga barya sa galaxy. Ito pa lang ang unang hakbang, kung ano ang kasunod. Oh, kalimutan mo na. Pagkatapos ay mayroong lumang panuntunan, oras na para sa system na maglabas ng mga gawain. Ang mga gawain na ibinigay ng system ay medyo naiiba sa pagkakataong ito naghintay si Hong Dali ng mahabang panahon, ngunit walang tunog ang system. Hey, nasaan ang pangunahing misyon na napagkasunduan natin? Tanong ni Hong Dali. Star level at pataas, walang pangunahing misyon. Sumagot ang sistema. Pagkatapos ay idinagdag nito, hindi ka ba interesado kung ano ang bagong gantimpala? Well, biglang nabaliw si Hong Dali, tinatawag mo pa rin akong aliberga. Inaamin ko, Sampain. 1 bilyong barya ng galaxy, Diyos. 1 bilyong galaxy coins, hindi ganoon kalaki ang numerong ito. Napatay ng kuryusidad ang pusa. Makikipaglaban ako upang makita ang pinakamakapangyarihang kakayahan na ito sa universo. Kabanata 844, ang buwan ay madilim, ang hangin ay mataas, at ang gabi ay tahimik. Sa kabilang banda, sa Hongguang Star kung saan naroon sina Yin Tianzong at iba pa. Kung pag-uusapan, ang Hongguang Star na ito ay napakalaki pa rin, na may diameter na higit sa 20,000 kilometro. Ang ganitong kalaking planeta ay kayang tumanggap lamang ng daan-daan o libu-libong tao, na hindi gaanong kapansin-pansin tulad ng paglalagay ng maliit na isda sa dagat. Ngunit ang problema, si Yin Tianzong ay nagbabakasyon dito habang tinitingnan ang mga tanawin, habang ang mga taong dinala ni Li Tianxing at iba pa ay tumitingin sa buong planeta upang makita kung mayroong anumang bagay na mahalaga. Sa nakalipas na ilang araw, ang mga tao ni Li Tianxing ay halos napunit sa buong planeta.
Wala silang nakitang kayamanan, ngunit sa huli ay hinukay nila si Yin Tianzong at ang iba pa. Nandito ka rin talaga. Nang bumaba si Li Tianxing sa spaceship at nakita sina Yin Tianzong, Jiang Chenzu at Feng Wuan, agad siyang natuwa, haha, parang gusto niyo akong patayin noong una, pero sa hindi inaasahan, nakatakas talaga kayo, haha, nakakatuwa. Ha, galit na galit si Jiang Chenzu nang makita niya si Li Tianxing. Gusto niyang patayin siya ng espada, ngunit para sa kapakanan ng pangkalahatang sitwasyon, nilabanan ni Jiang Chenzo ang pagnanais na bugbugin siya ang susi ay hindi pa siya nagsisimulang magsanay ng mga kasanayan sa Tianji Relic Carving, kung hindi, tiyak na sisimulan niya itong gawin ng direkta. Hindi kumibo si Jiang Chenzo, ngunit hindi magalang si Feng Wuan, hoy, ikaw ang unang nakatakas, at wala ka man lang lakas ng loob na lumaban. Ano man ang sabihin mo, napahiya ka sa pagkakataong ito. Hanggat ang bagay na ito ay umabot sa Presbyterian Council, alam mo ang kahihinatnan. Balak mo ba talaga akong aidmande sa Presbyterian Council? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Li Tianxing matapos marinig ito. Iniulat niya ang kanyang bagay sa konseho ng mga nakatatanda, tumakas ng walang laban kapag nakikipaglaban sa Zerg, at iniwan ang ibang mga maharlikang galactic sa panganib. Ito ay isang malubhang krimen. Kahit na hindi ka mamatay, hindi ka makakatakas sa pamamagitan ng pagharap sa pader ng hindi bababa sa 10 taon. Kalokohan, kung hindi dahil sa ating swerte at sa pag-antala ng oras ni Kuya Dali para sa akin, sa pagkakataong ito ay pinatay mo na kami. Ngumuso si Feng Wuan, kailangan kong bayaran ang utang na ito sa iyo anuman ang mangyari. Ito ang huling pinag-isang hanay ng mga salita na matagal na nilang narito. Pumunta sila sa Earth at nakilala ang Zerg. Nag-away din sila. Sa huli, ang Zerg ay napakarami. Bilang huling paraan, pinalayas ni Hong Dali si Gulanxiu at iba pang mga mandirigma upang akitin ang Zerg palayo. Para sa kadahilanang ito, ang natitirang 4 na Stellar Second Order motherships ay nasira sa sarili, at pagkatapos lamang nila maprotektahan ang mga ito. Nakatakas. Kung ano ang kalagayan ni Hong Dali ngayon, hindi nila alam. Ito ay perpektong itinago ang katotohanan na si Hong Dali ay sumanib sa Golden Emperor Gu. Kung ang Presbyterian Church ay magpapadala ng isang fleet sa lupa, ang lupa ay kinakain, at huli na kahit na ito ay magpadala ng isang fleet ngayon. Oh, settle accounts with me. Nang walang problema ng Zerg, bumalik si Li Tianxing sa kanyang hitsura bilang numero 1 henyo sa Beta Star. Sumulyap siya ng patagilid kay Feng Wuan at nang uuyam na sinabi, hindi mo pa ako natatalo mula noong 16 na taong gulang ka. Bakit, may iba ka pa bang iniisip ngayon? Hoy, kung may gusto kang gawin, handa akong gawin ito. Sa totoo lang, nagkusa si Feng Wuan na humingi ng aksyon, at talagang gusto ito ni Li Tianxing. Dati, tumakas siya sa harap ng lahat. Ito ay hindi isang maliit na pagkawala ng mukha. Ngayon ay sinasamantala ko ang laban na ito upang mabawi ang aking tiwala. Hanggat matatalo niya si Feng Wuan, si Li Tianxing pa rin ang numero 1 henyo sa kanyang pamilya. Brother Wuan, hindi ka nakatulad ng dati, ngumiti si Jiang Chenzo at nakipagpalitan ng tingin kay Yin Tianzong. Pagkatapos noon, sumakay na silang dalawa sa spacecraft at naghintay na manood ng palabas. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang tunggalian sa pagitan ng mga gumagamit ng kakayahan, at ang eksena ay napakalaki. Hindi pa sila nakakapanood ng laro sa eksena. Hahaha. Tama lang, tumawa si Li Tianxing, ito ay isang magandang oras upang i-stretch ang iyong mga kalamnan ngayon. Ang gusto ko lang. Tuwang-tuwa din ang ekspresyon ni Feng Wuan, at lumitaw ang kakaibang ngiti sa gilid ng kanyang bibig, syempre, ang uri na hindi nakikita ni Li Tianxing. Sa spaceship, tumawa ng malakas si Yin Tianzong, hahaha. Binigyan ni Dali si Wuan ng isang set ng napakataas na kalidad na kagamitan, kasama ang energy gem na nagpapataas ng enerhiya ng 50%. Sa pagkakataong ito ay tiyak na tatama si Li Tianxing sa kalye. Hehe, kulubot ni Jiang Chenzo ang kanyang cute na maliit na ilong. Siya, na palaging kalmado, ay talagang galit kay Li Tianxing, tuturuan ko siya ng leksyon sa pagkakataong ito. Kapag lumabas si Dali, maaari na nating makipaglaro sa kanya ng dahan-dahan. Sa ibaba ng spaceship, mabilis na nagsimula ang tunggalian ng dalawa at mas mabilis pang natapos. Sa oras na ito, ang buong lupain ay natatakpan ng matutulis na yelo, at ang kalangitan ay napuno ng dumadagandong na mga bagyo. Ngunit si Li Tianxing ay tinangay sa langit ng isang buhawi. Sa oras na ito, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla, ito ay imposible. Ito ay imposible. Kaya kung i-freeze ang iyong hangin. Bakit ang iyong lakas ay bumuti ngayon? Ito, imposible. Hoy, paano ito imposible? Natawa si Feng Wuan, di ba may kasabihan, 30 years sa head-on, 30 years sa hexie, hahaha. Imposible. Si Li Tianxing ay palaging kilala bilang numero 1 henyo ng nakababatang henerasyon sa Beta Star. Siya ay talagang nagtrabaho ng gusto sa pagsasanay sa martial arts, ngunit ngayon ay hindi niya inaasahan na si Feng Wuan, na lagi niyang tinatapakan, ay talagang matatalo siya ng ganoon kadali. Ito ay hindi makaagham. Paano ito magiging ganito? Talagang nabigla si Li Tianxing sa pagkakataong ito, ngunit siya ay isang matalinong tao, at mabilis niyang naunawaan, ito ay isang hiyas ng enerhiya.
Binigyan ka ni Hong Dali ng isang hiyas ng enerhiya, tama ba? Hoy, ang bilis talaga ng isip mo. Napangiti si Feng Wuan at tumango, oo, bigay sa akin ni Dali. Sayang lang ang orihinal na plano niyang ibigay sa iyo. Masyado kang nahuhumaling sa pag-save ng mukha, sayang at huli na. Ang mga salita ni Feng Wuan ay parang mga karayom, na tumutusok sa puso ni Li Tianxing. Sinabi nga ni Hong Dali na bibigyan niya siya ng maraming magagandang bagay basta tumulong siya, ngunit tumanggi si Li Tianxing nang walang sabi-sabi. Ngayon ay alam na ni Li Tianxing kung anong uri ng tao si Hong Dali. Kahit na siya ay isang Galaxy Noble, kumpara kay Hong Dali, maaari lamang siyang ituring na isang taunan. Bakit napakahalaga ng mga hiyas ng super grade na enerhiya na may 50% na pagtaas sa enerhiya? Ito ay dahil sa bagay na ito na ang pagpapabuti para sa kakayahan ng mga gumagamit ay napakalaki. Hindi lamang malaki ang pagpapabuti, ngunit ang output ay napakabihirang din. Nagseselos. Li Tianxing sa oras na ito. Sobrang seloso. Siya ang mapagmataas na tao ng langit, at siya ay dapat magkaroon ng pinakamahusay na mapagkukunan, ngunit ngayon ay kitang-kita na si Feng Wuan ay nasa harap niya. Nalampasan na siya. Hong Dali. Kinagat ni Li Tianxing ang kanyang mga ngipin sa galit, maghintay tayo at tingnan. Ang bagay na ito ay hindi natatapos, hindi natatapos. Sa ilalim ng sinag ng Golden Emperor Gu. Naglalaro ng chess doon sina Tang Moxen at Blade Queen Ji Zining. Tinuruan ni Hong Dali si Ji Zining ng larong ito ng chess. Si Ji Zining ay sumunod sa Zerg ng higit sa 300 taon. Siya ay halos hindi nakikilahok sa anumang mga aktibidad sa libangan. Kung tutuusin, hindi naman siya kasing walang puso gaya ni Hong Dali, kaya ngayon ay may mga taong makakasama niya, at lahat ng mga ito ay mga kawili-wiling programa, kaya sobrang nasiyahan pa rin si Ji Zining. General. Inilagay ni Tang Moxen ang kanyan sa harap ng matandang commander ni Ji Zining, head-on shot. Munting trick. Ngumuso si Ji Zining, commander. General na naman. Ngumiti si Tang Moxen sa gilid ng kanyang bibig at sinabi ang isa pang general, na control ang sasakyan ko. Ay block mo pa. Tiyak na sagot ni Ji Zining. Pagkatapos ay sumigaw si Tang Moxen, bundok. Patay na chess. Hindi na naglalaro. Mariing sinampal ni Ji Zining ang chessboard, tingnan mo kung ano ang kalagayan ng munting bastard na ito na si Dali. Matagal nang walang paggalaw. Siguro kung may nangyari. Nagiging walang hiya ka na naman. Nagpout si Tang Moxen, hindi mo gustong i-bully ang maliliit na bata ng ganito. May pakialam ako sa brat na iyon na si Hong Dali. Hindi man lang namula ang matandang mukha ni Ji Zining. Sumisigaw sa langit, ikaw bastard, kumusta ka? Habang sinasabi niya ito, biglang sumambulat mula sa langit ang malakas na tawa ni Hong Dali, hahaha. Kuya, sa wakas nakalaya na ako. Habang nagsasalita siya, nakita nila si Hong Dali na bahagyang nahulog mula sa langit, at binawi din ng Golden Emperor Gu ang mga sinag nito, umuungal na may dagandong. Pagkatapos ay lumipad ito ng diretsyo sa langit at nawala sa isang kisap mata. Dali, okay ka lang. Ang kilusan sa panig ni Hong Dali ay ikinaalarma ng lahat na kasama niya sa lupa. Sa isang sandali, hindi mabilang na mga figure ang lumipad o tumakbo patungo sa gilid na ito, at lahat sila ay nagtipon. Dali. Si Tang Moxen ang pinaka nababalisa. Siya ay humakbang pasulong at ibinagsak ang sarili sa mga bisig ni Hong Dali, na umiiyak ng desperadong, ikaw malaking masamang tao. Alam mo ba na tinakot mo ang mga tao hanggang sa mamatay? Talagang natatakot akong gawin itong muli. Hindi nakita. Wuuuu. Talagang natakot siya sa pagkakataong ito. Masasabing iyak siya ng iyak. Habang umiiyak, sinuntok niya si Hong Dali sa balikat, sa buong buwang ito, hindi ako nakakakain ng isang araw. Okay, huwag ka nang umiyak. Napangiti si Hong Dali. Ibinaba niya ang kanyang mga labi kay Tang Moxen, na nagpakita ng mapuputi at bulok na mga ngipin. Sabi, hindi ka ba nagsasaya sa akin sa mga araw na ito? Kalokohan. Ibinuka ni Tang Moxen ang kanyang bibig at kinagat ang braso ni Hong Dali, at galit na sinabi, kung hindi ako magpapanggap na masaya, wala ako sa mood mo. Ipagpaumanhin mo, ikaw na bastos na hindi nakakaintindi ng mabubuting tao. Masakit. Kahit sumigaw siya na masakit, hindi siya lumayo. Marahan niyang hinawakan ang mala waterfall na figure ni Tang Moxen. Mahina niyang sinabi, sige, huwag ka nang umiyak. Mabuti pa rin ako ngayon. Huwag kang masyadong malungkot. Tingnan mo ako, buhay ako at sumisipa. Nasa maayos na kalagayan ako ngayon. Well, kalimutan mo na. Salita ng tao. Bamulong si Tang Moxen, pagkatapos ay ibinaon ng mahigpit ang kanyang ulo sa mga bisig ni Hong Dali at tumangging bumitaw. Sa mga araw na ito, talagang nag-aalala siya. Si Hong Dali ay nabalot ng mga sinag ng Golden Emperor Gu. Ayon kay Ji Zining, napakababa ng pagkakataon ng pagsasanib. Siya ay halos desperado, ngunit siya ang pinakakailangan na maging malakas. Ang lahat ay maaaring magulo, ngunit hindi siya maaaring maging kahit kaunting kaba. Siya kasi ang fiancé ni Hong Dali. Sa kritikal na sandali na ito, kailangan niyang pansamantalang palitan si Hong Dali at maging ang taong kayang suportahan ang buong team, kung hindi ay magugulo ang team.
Ngayon, ginawa niya ito. Ang buong koponan ni Hong Dali ay pareho pa rin ng koponan, nang walang anumang pagbabago. Bastard, nag-aalalang tanong ni Ji Zining sa gilid, ano ang nararamdaman mo ngayon? Sa katunayan, marami pa ring gustong itanong si Ji Zining, ngunit pagkatapos ay diretso siyang hinayla ni Wang Daoming at Xiao Bai He. Wang Daoming bamulong siya, kamahalan na reyna, matandang lalaki, alam kong marami kang itatanong, ngunit hindi mo pa nakikita ang kalagayan ng kanilang kasalukuyang sitwasyon. Hay nako, madilim at maangin, at dapat tayong maghintay ng isang bagay na seryoso. Bilasan mo. Isipin. Kailangan mong malaman kung paano kumilos ayon sa mga pangyayari. Pawis na pawis si Wang Daoming, huwag nating guluhin ang batang mag-asawa. Maingat na kinakalkula ito ni Ji Zining at sa wakas ay tumango bilang pagsang-ayon, okay, maganda ang panahon ngayon, sa katunayan. Ito ay isang magandang oras para sa pag-asawa. Biglang nanginig si Wang Daoming sa takot. Kabanata 845, huwag bigyan ng pagkakataon si Tang Moxon. Ang panig ni Hong Dali. Zinksen, Terena, hayaan mo akong ihatid ka sa isang romantikong paglalakbay. Niyakap ng mahigpit ni Hong Dali ang baywang ni Tang Moxon at nakangiting sinabi, pumunta tayo sa magandang lugar ngayon. Oo, namula ang mukha ni Tang Moxon sa kahihiyan, at mahinang sinabi niya. Tumango sida. Ikaw, halika dito. Itinaas ni Hong Dali ang kanyang mga daliri sa isang kakaibang uri ng paglalakad, ikaw ito. Ang kakaibang walking species ay lumipad sa harap ng Hong Dali sa isang iglap at humiga sa lupa ng maamo. Ang sarap maging Starry Sky Knight. Hindi mahirap utusan ng kakaibang species na ito na nagsabing mawala ito sa amin bilang isang taya. Pagkatapos, pagsakay sa likod ng kakaibang species, si Hong Dali ay nagsaya at itinuro ang hilaga. Punta tayo sa Tianjing Hangu Villa. Makalipas ang 5 minuto. Pagkababa ng Kixingchong, hinawakan ni Hong Dali ang kamay ni Tang Moxon at dumiretso sa kanyang kwarto. Ang mukha ni Tang Moxon ay halos nakabaon sa kanyang dibdib. Kung pag-uusapan, hindi pa rin nagbabago ang aking kwarto, kuntentong nakahiga si Hong Dali sa kama, huminga ng malalim, at sinabing may kasiyahan, tulad ng inaasahan, nasa bahay pa rin ito. Ang kama ang pinaka-komportable. Oo. Matapos makapasok sa kwarto ni Hong Dali, mas nakahinga si Tang Moxon. Ito ay malinaw na ang maliit na batang babae ay gumawa ng ilang hindi kilalang pagpapasya. Humiga siya sa tabi ni Hong Dali, tumingin sa kisame ng bubong kasama si Hong Dali, at bamulong, ang sarap sa pakiramdam na nasa bahay ka, kahit na ito ang iyong tahanan. Sa hinaharap, ito rin ang magiging tahanan mo. Tumawa si Hong Dali, biglang lumingon kay Tang Moxon, at sinabing, Zinksen, pakasalan mo ako, okay. Dali. Agad na natigilan si Tang Moxon. Paano nasabi ni Hong Dali ang ganoong bagay? Hindi ba't kahit kailan ay wala siyang reaksyon sa mga bagay-bagay sa pagitan ng mga lalaki at babae? Ngayon, anong nangyari? Sa totoo lang, dati, bumalik si Hong Dali at tumingin sa kisame. Mukhang matagal nang magkaibigan ang dalawa sa loob ng maraming taon. Childhood sweetheart sila, ngunit sa pagkakataong ito, medyo iba ang sinabi ni Hong Dali, napakahina ko noon. Bagamat nanggaling ako sa mas magandang background, hindi ko naramdaman na ligtas ako. Natatakot ako na hindi kita mapoprotektahan. Natatakot ako na kapag wala na ako rito balang araw, magdudulot ito ng kalungkutan. Dali. Natulala si Tang Moxon, naghihintay sa susunod na sasabihin ni Hong Dali. Kahit na ako ay nakangiti at nakangiti sa buong araw at walang ingat, sa katunayan, ako ay talagang labis na natatakot. Natatakot ako na mawala ako anumang oras, at natatakot ako na maaaring wala ako anumang oras. Masayang sinabi ni Hong Dali, pero ngayon, iba na. Ngayong isinama ko na ang Golden Emperor Gu, may kakayahan akong protektahan ka at ang lahat. Sa katunayan, medyo makapangyarihan si Hong Dali sa mga tuntunin ng kanyang pagkakakilanlan at background ng pamilya. Sinasabi ng gayong tao na hindi niya mapoprotektahan ang iba. Naniniwala akong walang maniniwala. Ngunit ito ay tulad ng isang taong alam kung mainit o malamig ang inuming tubig. Ang inaalala ni Hong Dali ay hindi panlabas na presyon, ngunit panloob na presyon. Malaking talunan na sistema. Talagang natatakot siya na kapag naglabas ang sistema ng isang gawain na hindi niya makumplito, ito ay mabubura. Pero ngayon, iba na. Dahil ngayong isinama na niya ang mga gene ng Golden Emperor Gu, sigurado na siya sa pinagmulan ng sistemang ito. Higit pa sa inaakala niya. Mas makapangyarihan. Pero hindi siya mapapahiya nito. Dahil simula ngayon, wala na siyang pangunahing misyon. Ang tanging bagay na kailangan niyang gawin ngayon ay kumpletuhin ang pinakabagong reward at makita kung ano ito. Tulad ng para sa iba pang mga alalahanin. Wala na lahat. Kaya ngayon, talagang naglakas loob siyang sabihin kay Tang Moxon. Pakasalan mo ako, okay. Dali. Mahinang sinabi ni Tang Moxon, alam mo. Sa totoo lang, wala akong pagkiling sa iyo sa simula pa lang. Kinamumuhian lang kita dahil sa pagiging hindi kasiya siya, at ang iyong katawan ay hindi kasiya siya. Okay, kung hindi ka mag-eehersisyo sa isang araw, malalaman mo na gumagastos ka ng pera. Naalala mo ba? Dahil lang sa pag-aaksaya mo ng pera, hindi kita mabilang na beses na nakinig, ngunit isang beses ko nang sinubukang makinig.
Nang 10 ay katanggap-tanggap pa rin, ngunit sinubukan kitang kumbansihin ng 156 na beses mula noong ako ay bata, ngunit sa tuwing ikaw ay tumatawa at pupunta sa iyong sariling paraan. Bakit? Hindi na kita masyadong nagustuhan mamaya. Hindi gaanong masasabi, si Tang Moxon ay talagang isang mabuting babae. Talagang hindi niya kinasusuklaman si Hong Dali dahil ayaw niya sa pagiging mahirap at gustong-gusto niyang maging mayaman. Kung totoo iyon, madaling sabihin. Anyway, bagamat hindi kaya ni Hong Dali, sapat na ang pera ng kanyang pamilya para mabuhay sila ng ilang buhay. Hindi lang nagustuhan ni Tang Moxon si Hong Dali na sobrang aksayado at gumagastos ng pera, yun lang. Haha, bakit hindi mo alam, natatawang sabi ni Hong Dali, noong bata pa ako, pinagtatawanan ako ng ilan sa mga kaklase ko at sinabing isa akong may sakit na bata. Hindi ba palagi mo silang binubugbog at dinadala sa kotse pa uwi? Iniunat ni Hong Dali ang kanyang kamay, dahan-daang niyakap si Tang Moxon sa kanyang mga bisig, at pagkatapos ay mahinang sinabi, pakasalan mo ako. Mahigpit niyang ibinaon ang kanyang ulo sa dibdib ni Hong Dali, at mahinang sinabi ni Tang Moxon, oo. Sa oras na ito, ang kapaligiran sa silid ay lubhang kaakit-akit, ang oras ay lumipas ng dahan-dahan, at hindi namamalayan, mayroon pa ring mahinang halimuyak sa silid ni Hong Dali. Iyon ang halimuyak ng katawan ni Tang Moxon. Ha! Bakit biglang ang bango? Kakaibang sulyap ni Hong Dali si Tang Moxon at Bam Ulong, napakabango ba kapag pawisan ka? Dati, ang Tang Moxon ay may mahinang bango sa katawan, ngunit sa pagkakataong ito, ngunit ang aroma ay biglang lumakas. Napasinghot ng malakas si Hong Dali sa kanyang ilong, ngunit hindi niya matukoy kung anong klaseng bango iyon. Sa totoo lang, bagamat isa siyang tunay na mayaman, hindi talaga siya masyadong nag-aaral tungkol sa pabango, kaya hindi niya masabi kung ano ang amoy nito. Ngunit isang bagay ang tiyak, ang halimuyak na ito ay napakasarap. Inamoy muli ito ng mabuti ni Hong Dali. Ang bango ay nakakalasing, ngunit hindi nakakainis o nakakasawa. Sa kabaligtaran, ito ay nagpaparamdam sa mga tao na medyo lasing, tulad ng pag-inom ng alak, pakiramdam na komportable mula sa loob palabas, at pagkatapos ay gumagala sa kawalan sa pagitan ng pagiging lasing ngunit hindi lasing. Ito ay, hindi na. Matapos marinig ang mga salita ni Hong Dali, napahiya si Tang Moxon kaya hinailan niya ang kubrekama para matakpan ang kanyang mukha. Talaga, walang pusong ngumiti si Hong Dali. Ako, bubugbugin kita hanggang mamatay. Wala na. Sa oras na ito, ang buong katawan ni Tang Moxon ay sobrang init. Naramdaman niya ang pag-akyat ng init sa ibabang bahagi ng kanyang tiyan, na mabilis na kumalat sa kanyang buong katawan, na nagpapalambot sa kanyang katawan. Pangangati sa dibdib, panunuyo at init sa ilalim ng tainga. Hindi niya talaga alam kung paano ipahahayag ang kalagayan niya ngayon. Sa huli, sumabog ang init ng ulo ni Pepper at bigla siyang tumalikod. Diretso niyang idiniin ang katawan ni Hong Dali, at pagkatapos ay naghanda na bugbugin si Hong Dali gamit ang kanyang maliit na kamao. Pagkatapos ay nakita niya ang madilim na mga mata ni Hong Dali. Nang magtama ang kanilang mga mata, natigilan si Hong Dali. Sa oras na ito, namumula ang mukha ni Tang Moxon, na parang lasing. Ang isang pares ng pink at basa-basa na maliit na bibig ay kalahating nakabukas, na parang may tubig na tumutulo mula sa kanila. Ang kanyang magagandang mata ay kumikinang, at tumingin siya ng diretso kay Hong Dali na nahihiya, ngunit may bakas ng hiya sa kanyang mga mata. Ang kanyang paghinga ay bahagyang mabilis, at kahit na ang kanyang mga suso ay hindi malaki, ang mga ito ay dumating sa paningin ni Hong Dali ng tama. Sa oras na ito, biglang nagkaroon ng napakapopular na salita si Hong Dali sa kanyang isipan. May kanal. Dapat sikat. Sa isang iglap lang, naramdaman ni Hong Dali na bumibilis ang pagdaloy ng kanyang dugo, natuyo ang kanyang bibig, at ang kanyang buong katawan ay parang nag-iinit. Nagkaroon pa nga ng agos ng init sa ilalim ng kanyang ibabang tiyan, dumiretso sa kanyang nakaharang na patpat. Halos agad-agad, nagsimulang lumaki ang nakaharang na stick ni Hong Dali sa ilalim ng epekto ng daloy ng init. Galit na galit, isa sa kanyang mga kakayahan na may maksimum na 100 puntos sa wakas ay nagpakita ng nakakatakot na mukha nito sa unang pagkakataon. Ang bango ay lumalakas, at ang temperatura ng katawan ay tumataas at tumataas. Nagkatinginan ang dalawa, at ilang pulgada na lang ang pagitan nila. Ito ang resulta ng desperadong suporta ni Tang Moxon. Siyempre, alam ng lahat na napakapagod para sa mga tao na maging sobrang suportado, kaya hindi nagtagal, hindi na ito kayang suportahan ni Tang Moxon sa oras na ito, ang hininga ng isa't isa ay maaaring tumama sa mukha ng isa't isa. Nasenggot ni Hong Dali ang halimuyak na nagmumula sa katawan ni Tang Moxon. At ang bahagyang nakabukang labi ni Hong, halatang nagulat at medyo natakot. Nang hindi nalalaman, napalunok si Hong Dali. Pagkatapos, tulad ng isang bulkan na biglang sumabog, gumawa si Tang Moxon ng isang bagay na hindi inaasahan ni Hong Dali. Ibinaba ni Tang Moxon ang kanyang ulo at hinalikan si Hong Dali sa labi. Si Hong Dali ay ganap na natigilan. Sa katunayan, ang maalamat na pakiramdam ng electric shock, matagal at masarap. Kalokohan lahat yan, kahit kay Hong Dali. Mga kalokohan talaga ang mga iyon. Isa lang ang nasa isip niya ngayon. Hahaha. Sa wakas nagkaroon na rin ako ng first kiss. Ang Zinksen ko ang nagkusa na halikan ako.
Tiyak na karapat-dapat ang taong ito na kaladkarin palabas at bugbugin ng 100 beses. 100 beses. Nagkaroon ka ba ng libreng halik noong nakaraan sa Villa sa pangunahing lungsod ng Shinra? Unang halik. Well, huwag mag-alala tungkol sa mga detalyeng ito gayunpaman, para kay Hong Dali, ang ganap na pinakamahusay na halik ngayon ay ang unang halik din, ang unang halik ngayon. Mayaman, kusa, no choice. Siyempre, pagkatapos ng pag-iisip na ito, ang kasunod ay kaguluhan. Tunay na excitement. Sino si Hong Dali? Bago ang paglalakbay sa oras, siya ay isang karaniwang batang bachelor, at ang 11 ng Nobyembre ay ginawa lamang para sa kanya. Pero iba na ngayon. Naghalikan pa nga sila, pero si Zinksan ang nagkusa. Malayo pa ba ang susunod? Ang kahangahangang bagay na ito ay nararapat sa isang magandang selebrasyon kaya sa sandaling ito, naramdaman ni Hong Dali ang init ng ulo, ang kanyang mga mata ay duguan, at ang kanyang paghinga ay kinakapos sa paghinga. Malaking tao ako at hindi ako makakapayag na ang isang babae ang magkusa kung tutusin. Bagaman si Tang Moxon ang nagkusa na halikan siya, si Hong Dali ay maaaring manampa kay Deng Dali na siya ang unang naglabas ng kanyang dila. Maaaring walang matutunan ang taong ito kahit gaano pa siya itinuro, gaya ng matematika, pisika, at kimika, ngunit natututo siya kaagad ng paghalik, at nakakakuha rin siya ng mga hinuha mula sa mga pagkakatulad. Kaya sa loob ng ilang segundo, lumabas ang dila ni Tang Moxon. Nagtatagpo ang dalawang dila. Ang uvula ni Tang Moxon ay matamis, malambot, at makinis, na may dampi ng pagkamahiyain at dampi ng takot. Walang pakialam si Hong Dali dyan. Sa oras na ito, dapat siyang sumigaw ng malakas, bumangon, maniwala sa young master, at magsumikap upang makamit ang mga himala. Kaya huminga siya ng napakalakas. Ang mga salitang, Dali ay maaaring gumawa ng mga himala, ay hindi walang kabuluhan. Ang dila ni Tang Moxon ay sinipsip ni Hong Dali. Halik, sapilitang halik. Ang Hong Dali ay gumawa ng isang karapat-dapat na serbisyo, at si Tang Moxon ay hindi mabibigyan ng anumang pagkakataon sa ngayon. Kabanata 846 ng gabing iyon. Sa oras na ito, ang maselang katawan ni Tang Moxon ay ganap na idiniin sa katawan ni Hong Dali, at hindi ito mabigat medyo, ngunit huwag pansinin ang mga detalyeng ito. Ang maliliit na suso ni Tang Moxon ay dumaikit sa dibdib ni Hong Dali, at ang kanyang balingkinitan at maselang katawan ay nakadikit sa dibdib ni Hong Dali. Ang katawan ay patuloy na umiikot, tulad ng isang malambot na ahas. Naramdaman ni Hong Dali ang kahangahangang lambot at ecstatic elasticity ng dalawang ulo sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang nagniningas na init ng nakaharang niyang pamalo. Tumayo ka, young master. Ang daang araw ng pagsasanay militar ay ngayon. Kahanga-hanga ang mga damit. Sobra na sa daan, punutin mo ng tiyak. Sa oras na ito, si Tang Moxon ay ganap na idiniin sa katawan ni Hong Dali, na ang kanyang maliit na ulo ay nakapatong sa dibdib ni Hong Dali, at ang kanyang mga payat na binti ay nakasandal sa kanang binti ni Hong Dali. Hindi niya namamali na pinunasan iyon gamit ang kaliwang kamay, at laking gulat niya nang isang beses lang niya itong hawakan. Pagkatapos ay sinabi niya ang isang bagay na hindi malilimutan ni Hong Dali. Ito ba ay isang bote ng insecticide? Damn it, hindi maganda kung masyadong malaki ang stick. Gustong umiyak ni Hong Dali ngunit walang luha. Talagang napakalaki ng kanyang mamamatay na sandata. Hindi niya alam kung kakayanin ni Tang Moxon kung napakalaki nito. Anyway, no matter what, oras na. Ang arrow ay nasa string at kailangan itong iputok. Sorry kung hindi. Ako, si Gao Luo, ang gumawa nito sa kanya. Maliit, ngayon gusto kong maunawaan mo kung bakit pulang-pula ang mga shade. Mabangis na tumalikod si Hong Dali at idiniin si Tang Moxon pababa upang sabihin na ang kaalaman sa istruktura ng taong ito ay talagang isang napakalalim na kaalaman. Makikita mo kapag ang babae ay nasa itaas, ang lalaki ay nakakaramdam ng kaunting hingal, ngunit kapag ang lalaki ay nasa itaas, ang babae ay hindi makakaramdam ng ganito, ngunit makadarama ng lubos na ligtas. Sa makatuwid, ang biology ay isang napakalalim na paksa, at iminumungkahi ko na pag-aralan ito ng lahat ng mabuti. Ang pinakamahalagang sandali ay malapit nang dumating. Pagkatapos ng lahat, ito ang unang pagkakataon para kay Tang Moxon, kaya napasigaw siya sa takot at mahigpit na tinakpan ang kanyang mga mata. Ang mga kababaihan sa oras na ito ay kadalasang napaka-interesante, at mayroon silang hindi malay na ugali na itago ang kanilang mga tainga at nakawin ang kanilang mga kampana. Anyway, hanggat hindi ko nakikita, hindi ko makontrol kung nakalabas ba ang ibang parte ng katawan. Sa oras na ito, sa wakas ay nalaman ni Hong Dali na si Tang Moxon ay hindi pa ganap na nabuo maliban sa kanyang mga suso. Magkano ang kapital niya? Ang snow white skin ay matatawag na warm jade white fat. Ang kaputian ng isang babae ay kayang takpan ang lahat ng kanyang kapangitan. Higit pa rito, ang Tang Moxon ay isang kagandahan na may kagandahang 125 puntos. Ang isang pares ng mga paa na sobra at napakaliit ay masyadong mahaba, ngunit ang mga ito ay mahaba at tuwid. Si Tang Moxon ay talagang mas bata ng kaunti, na may karaniwang taas na 1.65 metro, at ang kanyang figure ay nasa perpektong gininto ang sukat. Yung mahahabang legs. Sa pagtingin pa lang nito, kakaiba na ang pakiramdam. Lalong-lalo na ang ibabang bahagi ng tiyan niya na sobrang flat na halos makakalipad na ito sa eroplano,
at malinis din ang maliit niyang pusod na tila isang magandang puting chrysanthemum. Simpleng perpekto. At ito ay napaka-perpekto na hindi ito maaaring maging mas perpekto. Zinksan, ang ganda mo. Matapos tanggapin ang lahat, sa wakas ay gumawa si Hong Dali ng isang pangwakas na talumpati. Pagkatapos ay inani niya ang kanyang pinakamatamis na munting mansanas. Nang gabing iyon, dama po ang kanyang mga palad sa kinis at kaputian, at nakarating na rin sa matataas na bundok at talas-talas na bato. Nang gabing iyon, nakapasok na siya sa pinagmumula ng tubig sa kagubatan at hinaplos ang mamasa-masang mapupulang labi. Noong gabing iyon, minsan siyang naglaro ng kariton sa kanayunan at binisita ang puting lotus ng Guanyan. Sa kanyang panaginip, siya ay naging isang siyam na langit na dragon at naglakbay patungo sa dagat. Siya rin ay naging isang rural na baka at nagsumikap sa pagtatanim ng mga mulberry. Sa kanyang lola, nagpaalam na rin ako sa aking pagkabirhen. Wahahahahahaha. Ang sabihin na ang kakayahang sexual na ito ay 100 ay kahanga-hanga. Magdamag silang naghahabulan. Si Hong Dali ay napakasigla pa rin, ngunit si Tang Moxon ay nakaranas ng pakikipag-ugnayan ng tao sa unang pagkakataon at sobrang pula na halos siya ay duguan. Hindi nagtagal ay nakatulog. Nako, ang sarap talaga sa pakiramdam. Buong pagmamalaking dinilaan ni Hong Dali ang kanyang mga labi. May kaunting hindi natapos na pakiramdam. Ngunit sa pagtingin kay Tang Moxon na mahimbing na natutulog, hindi siya magkakaroon ng puso na gisingin si Tang Moxon at makipaglaban para sa isa pang 300 round. Ikaw brat, maganda ang pera mo. Nakinig ako sa iyo buong gabi. Binuksan ang pinto, at matagumpay na pumasok si Queen of Blades Ji Zining sa kwarto ni Hong Dali. Ngumiti siya at sinabing, natapos ko na ang negosyo sa pagkakataong ito. Tapos may gagawin pa ba tayo? Natigilan si Hong Dali. Gaya ng inaasahan sa isang matandang halimaw na nabuhay ng higit sa 300 taon, ito ang kanyang kwarto kung tutusin, at katatapos lang niyang dumaan sa nakagigimbal na labanang iyon na yumanig sa lupa ng kulog at apoy. Itong matandang babae. Hindi, napakalaki talaga ng matandang ito. Kakapasok lang. Kung may sasabihin ka. Nagmamadaling binawi ni Hong Dali ang buhay upang takpan ang kanyang sarili at si Tang Moxon para maiwasan silang malantad. Pagkatapos ay tumawa siya ng 2 beses at sinabing, well, syempre okay lang na magnegosyo, pero pwede ba, lumabas ka sandali at hilingin sa akin na magsuot ng damit ko. Matanda na ako para maging lola ng lola mo. Nahihiya ka pa ba sa akin ngayon? Ngumisi si Ji Zining, itinaas ang kubrekama, at casual na sinabi. Sinulyapan niya ang pool ng dugo sa puting nyebe ng mga kumot, pagkatapos ay tumanggaw ng may kasiyahan, pagkatapos ay tinakpan ang kubrekama pabalik, at sinabi ng may kasiyahan, bueno, siya ay isang walang karanasan na maliit na batang babae. Siya ay tapat sa iyo, kaya. Ito ay nagkakahalaga ng pagpapanatiling buhay. Pagkatapos ay tumingin siya kay Hong Dali nang nakangiti at sinabing, anak, maganda ang pera. Huwag na nating pag-usapan ang kapital sa ngayon, okay? Hindi mo kailangang sabihin sa akin na mayroon tayong magandang pera. Ang susi ay nagmamadali akong magbihis. Maganda ang panahon ngayon, hahaha, binawi ni Hong Dali ang kanyang buong katawan, well, magsuot muna ako ng damit. Isuot mo sila. Tumalikod si Ji Zining at naglakad palabas, at pagkatapos ay nag-iwan ng mensahe, ikaw ang bata. Buti na lang at good mood ako ngayon. Medyo naagrabyado ang shawi ko. Pero kung maglakas loob kang tretuhin siya ng masama, huwag mong isipin na hindi ako maglalakas loob na hawakan ka ngayong Star Knight ka. Puputulan ko ito pagdating ng panahon. Sa isang malakas na putok, sa wakas ay lumabas si Ji Zining. Patay na ako. Damn it, gusto mo bang sobrang nakakatakot? Paano magiging nakakatakot ang orihinal na magandang kapaligiran sa isang kisap mata? Matapos magbihis ng ilang saglit, walang pakialam si Hong Dali. Seryoso ang paglabas ng mabilis tayo ay mga alibughang loob, hindi mga mandirigma na lumalaban kahit saan, kaya ang ating prinsipyo ay maging matatag sa mga bagay na kayang lutisin ng mga salita. Huwag gawin ito. Bigyan mo siya ng mukha. Well, Sister Zining, pumunta si Hong Dali sa sala, umupo sa harap ni Ji Zining, at maingat na sinabi, kung mayroon kang itatanong, magtanong ka, ipinapangako kong sasabihin ko sa iyo ang lahat ng nalalaman ko, at sasabihin ko sa iyo ang lahat ng nalalaman ko. Huwag kang manggahas na itago ang iyong mga sikreto. Ang iyong pamilya ay lubos na kahanga-hanga, Ji Zining ay ipinanganak sa isang galactic aristocrat, kaya ang kanyang mga mata ay natural na matalas. Bagamat ang bahay ni Hong Dali ay hindi nagkakahalaga ng maraming pera sa opinyon ni Ji Zining, ito ay mahal dahil ito ay pinalamutian ng mataas na pamantayan at mukhang komportable, kaya siya ay lubos na nasisiyahan, hindi nakakagulat na sinabi mo na gusto mong maging isang alibughangin, na may tulad na kapalaran ng pamilya, ito. Hindi naman masama. Matapang na tumanggaw si Hong Dali, okay, itigil na natin ang pagsasalita ng walang kaparirikan. Pagkatapos purihin ang bahay ni Hong Dali, nagsimulang magsalita si Ji Zining tungkol sa negosyo at dahan-daang nagsabi, pasensya na. Pagkatapos ng pagsasanib ng Ji ng Golden Emperor Gu, mayroon ka bang espesyal na pakiramdam? Parang walang espesyal na pakiramdam. Kinamot ni Hong Dali ang kanyang buhok at sinabing, sa katunayan,
ano ang relasyon ng Star Knight at ng Golden Emperor Gu? Hindi ko pa alam kung ano ang nangyayari, ang susi ay hindi pa tapos ang aking gene fusion, kaya hindi ako naglakas loob na mag-transform, kung hindi, mamamatay ako. Sa unang beses na bawas ako ng 60 na puntos sa kalusugan, ilan ang kabuuang puntos niya? Pagkatapos ng pagbabagong anyo, malamang na mamamatay siya bago bumalik sa Silver Blue Super Planet. Ang kawalan ng katiyakan ng mga oscillation sa kalawakan ay napakahusay, at normal na mawala ang ilang araw ng malas. Mukhang wala kang masyadong alam tungkol sa Golden Emperor Gu ngayon. Walang magawang umiling si Ji Zining. Talagang nakalimutan na niya ito. Ang kasalukuyang genetic fusion ng Hongdali ay wala pa sa kumpletong anyo nito. Sa oras na ito, ang pagbabago ay talagang medyo malaki para sa katawan. Kaya si Ji Zining, na orihinal na tatanungin si Hongdali, ay kumilos bilang tagapagsalaysay. Ang Golden Emperor Gu ay isa sa mga pinaka-advanced na nilalang sa universo, at ang lakas nito ay hindi mapag-aalinlanganan. Ito ang pinakamakapangyarihan sa ating lahi ng Zerg. Ang individual na kapangyarihang panlaban. Nagtataka ba kayo kung bakit gustong sumanib sa mga tao ang napakalakas na nilalang? Ito ang tanong na laging gustong itanong ni Hongdali. Isipin kung anong uri ng pag-iral ang Golden Emperor Gu. Masasabing isa iyon sa mga nangungunang nilalang sa universo. Kailangan bang sumanib ang gayong bagay sa pinakamahinang tao? Ito ay parang isang elepante na nagpipilit na maging alipin ng isang langgam, na kung saan ay napaka-inconsistent. Oo, curious talaga ako dito. Matapang na tumanggo si Hongdali, karaniwan, ang buhay na kasing kapangyarihan ng Golden Emperor Gu ay dapat isama sa mga tao kapatid na si Zining, dapat may mga benepisyo din ito, tama ba? Dapat matalino ka. Ngumiti si Ji Zining at nagsabi, ang pinakamahalagang bagay tungkol sa pagsasanib ng Golden Emperor Gu at ng mga tao ay na pagkatapos ng pagsasanib, ang mga kakayahan ng magkabilang partido ay maaaring ibahagi. Sa madaling salita, maaaring makuha ng mga tao ang makapangyarihang katawan ng Golden Emperor Gu. Ang Golden Emperor Gu ay maaaring magkaroon ng malikhaing pag-iisip ng tao at mga superpower ng tao. Nang sabihin ito ni Ji Zining, naintindihan kaagad ni Hongdali. Pagkatapos ay tuluyan na siyang natulala. Sa totoo lang, ngayon ay talagang naiintindihan na niya kung ano ang ginagawa ng gintong emperador na si Gu pagkatapos sumanib sa mga tao. Alam mo, ano ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng mga tao at iba pang mga species? Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng malikhaing pag-iisip. Ang Golden Emperor Gu ay maaaring may pinakamahusay na pisikal na katawan sa universo, at ang katalinuhan nito ay maaaring napakahusay din, ngunit ang pinakamalaking kahinaan nito ay wala itong malikhaing pag-iisip. Maaari lamang itong mag-isip tungkol sa mga bagay ayon sa sarili nitong karunungan, ngunit hindi makalikha ng anumang kakaiba. Ngayon ay isinama sa Hongdali, sa walang pigil na imahinasyon ni Hongdali. Well, ang unang naisip ni Hongdali ay ang anak ni Zerg sa StarCraft. Siya ngayon ay may pag-unlad, at dapat umunlad ng maayos. Kapatid, huwag magmadali sa oras na ito, magtayo tayo ng base ng Zerg. Kabanata 847. Salamat, Bienan. Pagkatapos pag-usapan ang unang punto, at pagkatapos ay ang pangalawang punto, maaari mong makuha ang sobrang lakas ng eksklusibong Star Knight. Ano ang ginagamit ng mga tao upang labanan ang Zerg? Ang mga taong may kakayahan ay isang napakahalagang uri sa kanila. Ngunit pagkatapos ng lahat, ang mga pangunahing katangian ng mga tao ay masyadong mababa, at kahit na ang mga may kakayahan ay maaari lamang magsagawa ng limitadong kabagsikan. Ngunit iba ang Golden Emperor Gu ang mga katangian ng taong ito. Kung magsasama ka ng anumang uri ng Soulstone upang makakuha ng kakayahan, tiyak na ito ay magiging isang antas ng pagsira sa mundo. Kunin ang Wind Soulstone ni Feng Wuan bilang isang halimbawa. Kung ang Golden Emperor Gu ay may kakayahan ng Wind Soulstone, makakapagtawag ito ng interstellar hurricane na maaaring magwasak ng isang planeta, tama ba? Hindi katakatakang sinasabi ng mga tao na ang Starry Sky Knight ay isa sa pinakamalakas na nag-iisang puwersang panglaban sa universo. Kung siya ay pinagsama sa Golden Emperor Gu, ito ay isang bangungot para sa sangkatauhan. Hehehehe, tawa ng tawa si Hongdali na nanatili ang kanyang laway. Bagamat siya ay isang pacifist, hindi ba ito ang kalamangan ng pag-sign up para sa higit pang mga trumpeta? Now that I have such a powerful bloodline, it feels so good to have the universe at my disposal. Huwag kang katawa-tawa, sa totoo lang ang talagang ikinagulat ko ay, tinignan ni Ji Zining si Hongdali pataas at pababa at nagtanong, nakipag-fuse ka sa Golden Emperor Gu para maging Star Knight, at parang hindi ka pa rin nagbabago. Kahit hindi ka palubusang nag-fuse, pero dapat nagbago na ang iyong paninindigan. Pero bakit parang ikaw pa rin ang bastard? Binura na ng system ang lahat ng side effect. Hindi niya ito kayang pag-usapan kahit hanggang kamatayan. Kalokohan. Halatang hindi naniniwala si Ji Zining. Kinagat niya ang kanyang mga labi at saka hinawakan ang kanyang baba para mag-isip. Naisip niya at sinabing, kalimutan mo na ito. Hindi na kailangang mag-alala pa rin tungkol sa mga detalyeng ito. Sa madaling salita, maaari kang ituring na hari ng ating tribong Zerg. Sa hinaharap, kailangan mong lutisin ang mga problema sa pagkain at inumin ng aking tribo.
Ito ay dahil bilang isang Starry Sky Knight, ito ay isang obligasyon. Hindi mo ito maaaring tanggihan, kung hindi ay magiging seryoso ang kahihinatnan. Damn it, tama ba? Pagkatapos marinig ito, si Hongdali ay agad na natakot. Mayroong 5 hanggang 6 na bilyong Zerg. Kahit na kumain ang Golden Emperor Gu ng 10 hanggang 2 bilyon, mayroon pa ring 4 hanggang 5 bilyon ang natitira. Kailangan kong suportahan ang napakalaking grupo ng Zerg. Pagkatapos ay bumagsak si Hongdali. Hoy, huwag mong isipin na ang aking tribo ay napakaliit. Ngumiti si Ji Zining na parang matandang Zoro, kaming Zerg ay nakabatay sa mga kalawakan. Kung susumihin ang lahat ng mga tribesman sa ating kalawakan, magkakaroon ng kabuuang 2. Mayroong 18 bilyong ordinaryong Zerg species at 2 bilyong kakaibang species, ngunit wala pang mga king species. Anyway, napakarami lang. Maaari ba akong magsabi ng masasamang salita? Mayroong halos 30 bilyong ordinaryong Zerg species at 2 bilyong kakaibang species. Maaari ko bang suportahan ang napakalaking bilang ng mag-isa? Buhay pa ba ang tawag mo sa mga tao? Pwede pa ba tayong magsaya at maglaro ng masaya? Sinabi ni Hongdali na talagang nalulumbay siya. Napakaraming mga bug, at lahat sila ay kailangang pakainin. Ako ay isang aliberga, hindi isang breeder. Bakit, ayaw mo? Napapikit si Ji Zining kay Hongdali, okay lang kapag hindi nagugutom ang mga tao ko, pero kapag nagutom sila, kakain sila ng kahit ano. Oo, payag talaga ako. Sinabi ni Hongdali na itinaas niya ang kanyang mga kamay at sumuko. Walang ibang paraan. Kung sabihin, ang mga Zerg na ito ay parang mga bagong silang na sanggol. Hanggat ito ay pinakain, ito ay magiging masunurin at maglalaro ng mag-isa o matulog. Pero kung gutom na talaga sila, ang lahat ay nagdaragdag ng hanggang 3 trilyon. Ang iniisip ko pa lang ay namamanhid na ang anit ko. Ngunit, ikinalat ni Hongdali ang kanyang mga kamay, 3 trilyong Zerg, napakalaking bilang, paano ko ito papakainin? Kakainin nila ang kahit ano, mahinang sabi ni Ji Zining, basta ito ay matigas, maaari itong gamitin bilang pagkain. Siyempre. Ngayong sumanib ka na sa Golden Emperor Gu, maaari kang mag-transform sa isang mataas na antas ng Zerg na maaaring magkaroon ng iba't ibang dibisyon ng paggawa. Mas magaling ka sa ganitong uri ng bagay kaysa sa akin. Ito ay hindi kinakailangang bagay na walang kaparirikan. Hindi ko sasabihin. Well, naintindihan na ni Hongdali sa pagkakataong ito. Sa madaling salita, mayroon na siyang 3 trilyong piraso ng plasticine, at maaari niya itong hubugin sa anumang hugis na gusto niya, basta't ayusin niya ang dibisyon ng paggawa at ang mga lugar na siya ay mahusay. Kaya tiyak na tumanggo si Hongdali, walang problema iyan. Pag-uusapan ko ito kay Sister Xiaoyi mamaya. Okay lang ba ito? Oo naman. Tumanggo si Ji Zining at sa wakas ay binigyan ng isang ngiti si Hongdali, ngunit magandang balita ito. Mayroon pa rin, ngunit hindi mo kailangang maging responsable para sa ganoong kalaki sa ngayon. Kung tutuusin, hindi pa ako patay, at hindi dapat magkaroon ng anumang malalaking problema kung mabubuhay ako ng hindi bababa sa higit sa 10 taon. Kaya ang kailangan mo ngayon ay maglagay ng isang magandang pundasyon para sa aking mga tao, at pagkatapos ay maghintay pagkatapos ng aking mga anak. Tribo ay kailangang suportahan mo. Well, okay. May higit pa sa 10 taon para ay latag ang pundasyon. Nasabi at tapos na ang lahat. Kung hindi, kung ang isa sa 3 trilyong Zerg ay kumain ng isang bagay na nagkakahalaga ng $1 sa isang araw, 3 trilyong Zerg ang papasok sa araw na iyon. Damn it, magiging fatal ito. Okay, walang problema. Mabilis na sumang-ayon si Hongdali, Sister Zining, kailangan ko munang bumalik sa Silver Blue Super Planet. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari ngayon doon. Wala akong na-encounter na problema. Kailangan kong pumunta. Tingnan mo. Go. Casual na ikanaway ni Ji Zining ang kanyang kamay, tandaan mong ipinangako mo sa akin na ang Xiaoyi ko ay kailangan mong alagaan. Kung may mali sa kanya, tatawagan ko siyang San. Trilyong tao ang magugutom sa loob ng 1 buwan, at pagkatapos ay ikaw. Kalooban. Maunawaan ang mga kahihinatnan. Kung 3 trilyong Zerg ang magutom sa loob ng 1 buwan, tinatansya na ang buong Silver Blue Super Planeta ay maaaring kainin, tama ba? Tumindig ang balahibo ni Hongdali, at desperadong tumango siya, syempre. Ibabalik ko si Sister Xiaoyi ng buo, wala kahit isang buhok na nawawala. Utut. Noong una, sinusubukan ni Hongdali na pasayahin si Ji Zining, ngunit sa huli, nang walang sabi-sabi, pinalayas siya ni Ji Zining, paano ka makakapanganak ng isang bata nang walang anumang pinsala? Tandaan, kunin mo ang isa at ibalik mo ang hindi bababa sa 2, kung hindi, ililipat ko ang iyong ulo. Mission. Mahirap. Malapit nang maubos ang ilong ni Hongdali. Alam niya ang lasa ng pagkain at naintindihan niya ito kaagad. Nagpasalamat siya sa kanya, salamat, Bienan. Lumabas ka. Ngayong ang Golden Emperor Gu ay may Queen of Blades na tutulong sa paglaki nito, agad na tinawag ni Hongdali ang lahat ng tao sa mundo at direktang umalis. Target, Silver Blue Super Planeta. Pumasok si Thunder Angel. Si Tang Moxen ay gising na sa oras na ito, ang kanyang mukha ay mahiyain na parang lasing, hindi niya iniwan si Hongdali kahit kalahating hakbang, at siya ay maamo tulad ng isang maliit na manugang.
Ang pakikipag-usap tungkol sa 18 bulaklak ng batang babae, gaano man kalakas si Tang Moxon na nagkunwaring nasa ibabaw, sa katunayan, siya ay tunay na naging babae ni Hong Dali. Mahigpit na niyakap ng batang babae ang braso ni Hong Dali, puno ng kaligayahan ang kanyang mukha. Sinundan ni Xiao Yi si Hong Dali. Ang kanyang mga dibdib ay mas matigas kaysa kay Tang Moxon, at ang kanyang mukha ay halos nakabaon sa mga ito. Sobrang nakakakilig ang trip na ito. Siyempre, napakalaki rin ng mga gantimpala. Ang pagsasanib ng Golden Emperor Gu ay ang pinakamagandang bagay sa universo. Ito ay maaaring sabihin na ito ay ang nangungunang gene ng buhay, hindi sa banggitin, ang susi ay na ngayon kami sa wakas ay may sapat na gulang. Ano yun? Tinanong ni Hong Dali si Tang Long, ang matalinong butler na nagmaneho kay Thunder Angel, at sinabing, Tito Tang Long, gaano katagal bago tayo lumipad mula sa Silver Blue Super Planet? Ang projection ni Tang Long ay nakaupo sa sofa. Humihirit siya ng tabako sa disenteng paraan at sinabi, batay sa layo, aabutin ng mga 12 oras upang makarating doon. Mukhang napakabuti mo noon pa man. Sa tuwing umuusad ang kalawakan, hindi ka masyadong malayo sa target. Yun naman pala, hehe. Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba dahil sa kahihiyan, kung gayon, Tio Tang Long, maaari mo ba akong tulungang makipag-ugnayan muna kay Brother Tianzang at sa iba pa? Sabihin mo sa kanila na ayos na ako ngayon. Siyempre, kung mas maganda kung magkita tayo sa virtual na mundo. Simple, tumango si Tang Long, walang kiksengchong block ang information, kaya hindi problema ang pagpupulong, kukontakan kita kaagad. Napapikit siya habang sinasabi iyon. Mabilis niyang binuksan ito at sinabing, nakipag-ugnayan na kami sa kanila. Kasalukuyan silang nasa isang planeta na hindi nakatira sa ilalim ng pangalan ni Chenzo. Dali, mangyaring pumasok sa virtual na mundo. Ipapadala kita doon. Okay. Agad na sumang-ayon si Hong Dali, at pagkatapos ay napagtanto niya kaagad, maaari ka bang mag-teleport ng direkta? Ang planetang nakarehistro sa Galaxy Alliance ay maaaring direktang mag-teleport, kakaibang tanong ni Tang Long, hindi mo alam. I don't know, damn it, kung alam ko lang to, bakit kailangan kong mag-nosebleed tuwing babalik sa Earth? Pero worth it naman ang nosebleeds, Hongguang Star, sa kaukulang virtual na mundo. Dali, ikaw, okay ka lang. Sa sandaling dumating si Hong Dali dito kasama sina Tang Moxon at Zhang Yi, si Yin Tianzang Jiang Chen Feng Wuan ay sumugod upang batiin siya. Si Yin Tianzang ay tumawa ng malakas at malakas na sinabi, hahaha, Dali, alam kong magiging maayos ka. Magaling si Xingxan, magaling din si Xiao Yi, ito ay talagang mahusay. Mahusay iyan, sabi ni Jiang Chenzo. Tumingin siya kay Hong Dali, ibinuka ang kanyang mga labi at ngumiti, ang kanyang ngiti ay napakaamo, Dali, maligayang pagdating. May bahid ng relief ang ngiti niya. Hindi alam ng iba, pero paanong hindi maintindihan ng tatlo? Ang malaking sugal na iyon noon, sa ngayon, ay naging matagumpay. Hong Dali, walang nagbago. Ang ganitong pagganap ay nagpapakita na higit sa kalahati ng banta mula sa Zerg ay naalis na. Susunod, depende ito sa sinasabi ni Hong Dali. Of course, not now, dahil pumasok silang tatlo sa virtual world. Para mapigilan si Li Tianxing na gumawa ng kahit ano, dinala nila si Li Tianxing. Hindi ba ito si Kuya Tianxing na nakatakas sa kalagitnaan? Nandyan ka rin talaga. Si Hong Dali ay kadalasang napakadaling kausapin, ngunit paano naman ang sitwasyon ng pagmamarka? Sa ganitong mapanganib na oras, iniwan talaga ni Li Tianxing ang lahat at tumakas ng mag-isa, halos patayin ang lahat. Gaano man kalaya at kadali si Hong Dali, hindi niya ito mapapabayaan. Bakit? Ikaw, isang peripheral nobleman, gusto mo pa akong sigawan? Ngumuso si Li Tianxing at nanguuyam na sinabi, hindi ka patay, totoo na walang paningin ang Diyos. Kabanata 848 ang siyam na langit ng yelo at apoy. Sa katunayan, si Li Tianxing ay tiwala pa rin. Bilang unang henyo ng kabataang henerasyon ng mga dating galactic aristokrata, hindi masasabing mahina ang lakas ni Li Tianxing. Sa iilang tao rito, maliban kay Feng Wuan na kayang lampasan siya ng energy amplifying gem, tiwala siya na wala siyang problema sa pakikitungo kay Hong Dali. Sa kasamaang palad, nagkamali pa rin siya. Bagaman ang Hong Dali ay karaniwang hindi nakakapinsala sa mga tao at hayop, walang sinuman sa paligid niya ang simple. Lalo na ang mga babae. Si Tang Moxon, na naging babae ni Hong Dali, at si Zhang Yi, na malamang na magiging babae ni Hong Dali sa malapit na hinaharap. Ang dalawang babaeng ito ay karaniwang mahiyain, matamis at cute, ngunit walang panganib sa Hong Dali. Pagdating ng panahon, siguradong magiging mga tigre sila sa isang iglap. Direktang tinawag ni Tang Moxon ang berdeng mga butil ng tubig, sabihin mo itong muli at subukan. Nag-aapoy ang mga kamao ni Zhang Yi, kung minamaliit mo si Dali, hindi kita patatawarin. Sa sandaling ipinakita ng dalawa ang kanilang mga kakayahan, si Yin Tianzang at ang iba pang apat ay agad na bumagsak. Ang dalawang babae na palaging sumusunod kay Hong Dali ay talagang isang elemental surround mage at ang isa ay isang mahiwagang mandirigma na isa sa pinakamakapangyarihang mandirigma sa maalamat na virtual na mundo.
Siyempre, hindi nagtagal ay naunawaan ni Jiang Chenzo ang Hongdali ay minana ni Mo Chanji, at ang Five Elements Wheel ay isang magandang bagay na maaaring gawing Elemental Surround Mage ang mga tao sa virtual na mundo. Elemental Surround Mage. Magic Warrior. Li Tianxing. Halatang natigilan saglit, at pagkatapos ay kinagat niya ang kanyang mga ngipin sa puot. Hindi ako naniniwala sa kasamaan, ngunit gusto kong makita kung anong uri ng mahika ang magagawa mo. Ilagay sa lupa. Biglang, tila sa kanya na ang buong bukas na espasyo sa kanyang harapan ay mabilis na pinalamutian ng isang layer ng nakakatakot na yelo. Lumakas ang yelo, at lahat ng nasa daan nito ay namuo at naging isang piraso ng purong puting yelo. Ang yelo ay nagyayelo sa lahat, at walang buhay ang makakahawak dito. Agad na huminto ang lahat ng aksyon. Pagkatapos ng lahat, siya ang numero 1 henyo ng kabataang henerasyon ng mga aristocrates sa Galactic. Ito ay talagang hindi malabo pagdating sa pagkilos. Ang ganoong galaw lang ay nagpakita ng kakayahan na pinagkadalubhasaan niya. Kung gaano ito kalakas. Maliliit na kasanayan. Pagkatapos ng lahat, sila ay maingat na hinasa sa pagsubok na tore. Nakakita si Tang Moxon ng malalaking eksena, kaya natural na imposible para sa kanya na matakot sa hakbang ni Li Tianxing. Binuksan niya ang kanyang mga kamay, at isang transparent na yelong pader ang mabilis na nabuo mga 50 metro sa kanyang harapan, mahigpit na hinaharangan ang matinding lamig mula kay Li Tianxing. Mag-ingat ka. Si Jiang Chenzo, Feng Wuan, Yin Tianzang at ang iba pa ay mabilis na umatras. Ito ay isang tunggalian pagkatapos ng lahat, at hindi sila masyadong makagambala. Masisiguro lamang nila ang kanilang sariling kaligtasan at pinaalalahanan si Tang Moxon, hindi ito ang pinakamalakas na hakbang ni Li Tianxing. Huwag maging pabaya. Hey, naiintindihan ko. Ang nagyayelong sandali ay hindi ang pinakamakapangyarihang hakbang ni Li Tianxing. Bakit hindi ginagamit ni Tang Moxon ang kanyang buong lakas? Kabisado ni Tang Moxon ang Water Wheel, at napakahusay na ng kanyang magic power. Sa panahong ito sa Trial Tower, siya ay isang kahangahangang figure na nakalampas na sa 22 palapag. Hindi siya basta flower vase. Para naman kay Zhang Yi, nasa virtual na mundo siya noon. Nag-practice talaga siya ng mabuti. Pagkatapos ng lahat, sinabi ni Levi sa simula na wala siyang pagkakataong manalo laban kay Zhang Yi. Ang kanyang fighting instinct sa Zerg genes ay medyo nakakatakot. Gaya ng nabanggit kanina, ang sistema ng Hongdali ay na-upgrade. Walang ibang mahalaga. Ang susi ay ang aura, na nagpapataas ng lahat ng katangian ng 200%. Kasama sa lahat ng katangiang ito ang mahiwagang kapangyarihan ng mga elementong nakapalibot sa salamangkero. Sa makatuwid, madali itong ipagtanggol laban sa hakbang ni Li Tianxing. Siya ay may kaunting lakas, tumawa si Zhang Yi, ang kanyang mga kamao ay puno ng apoy. Pagkatapos ay may malakas na sigaw, hangyan. At isang suntok. Napakataas ng sariling lakas ni Zhang Yi. Ngayon na siya ay naging isang demonyong mandirigma, ang kanyang mga kasanayan ay tumutugma sa kanyang mga pangunahing katangian, at ang kapangyarihan na kanyang ginagamit ay isang antas na mas mataas kaysa kay Tang Moxon, lalo na sa aura bonus ni Hongdali. Ang malaking haligi ng apoy na ito ay gumulong palayo sa direksyon ni Li Tianxing, at ang haligi ng apoy ay naging mas malaki at mas makapal. Nang makarating ito sa harap ni Li Tianxing, mahigit 100 metro na ang kapal nito. Ice Crystal Wall. Pinagsalikop ni Li Tianxing ang kanyang mga palad, at isang ice wall na katulad ng ice crystal wall ni Tang Moxon ang itinayo, na nagawang hadlangan ang paggalaw ni Zhang Yi. Sa di kalayuan, si Jiang Chenzo at ang dalawa pang tao ay nakatitig sa malaking labanan sa nakatulala na katahimikan. Nilunok ni Yin Tianzang ang kanyang laway at bam-ulong, ang mga tao sa paligid ng dali ay talagang sarili nilang perverts. Ang dalawang babaeng ito talaga. Napakalakas. Napabuntong hininga si Jiang Chenzo. Kahit na siya ay isang marangal na galactic noble, nararamdaman pa rin ni Jiang Chenzo na siya ay mahina pa rin sa harap ni Dali. Talagang nakakapanlulumong ihambing ang iba sa kamatayan. Bagay, mayroon kang kaunting lakas. Sa kasong ito, huwag mo akong sisihin. Nang makitang si Li Tianxing ay binugbog ng ganito ng dalawang batang babae, ang kanyang pagmamataas bilang unang henyo ng kabataang henerasyon ng mga maharlikang galactic ay pinilit siyang gamitin ang kanyang espesyal na hakbang. Hayaan ang elemento ng yelo na bumuo ng isang walang katapusang malamig na eroplano, hayaan ang galit na mga duwende na lumibot sa mundo, at hayaan ang magandang asol na maging malamig na puti. Sa sandaling ito, ako ang Panginoon ng lahat ng espasyo sa universo, at ang aking kapangyarihan ay maaaring mag-freeze ng oras. Halika. Halika, ang hindi mapakali na mga duwende ng yelo sa mundo, sundin ang panawagan ng emperador at i-freeze ang lahat ng bagay sa mundo. Kahangahangan ng Diyos, absolute zero space. Ito ang pinakadakilang trick ni Li Tianxing. Kapag nagamit na ang paglipat na ito, ang lahat sa loob ng radius na 10 kilometro ay ganap na magyayelo at magiging pulbos. At iyon nga ang nangyari. Ang buong lugar ay nakasentro sa Li Tianxing, kabilang ang mga taluktok ng bundok, ang damo, ang lupa, at maging ang hangin, ay nagyelo. Ang buong espasyo ay nanginginig, at ang lahat ay tumigil sa paggalaw sa ibaba ng ganap na zero. Hoy, hey, ikaw ay naghahanap ng kamatayan sa iyong sarili, ngunit hindi mo ako masisisi.
Sa sandaling lumabas ang hakbang na ito, halos nakita ni Li Tianxing ang pagtatapos ng Tang Moxon, Zhang Yi at Hong Dali na agad na pinatay. Gayunpaman, ang mga kamakailang kaganapan ay nagparamdam sa kanya ng kaunting kalungkutan, ngunit sa sandaling ito, maganda pa rin ang kanyang pakiramdam. Tapos alam niyang mali siya. Dahil si Tang Moxon ay gumagamit din ng yelo, o sa madaling salita, isa siyang ice mage na napapalibutan ng mga elemento. Mage, ano ang mage? Ang mga taong maaaring magpakilos ng mga elemento ng katangian sa pagitan ng langit at lupa upang labanan ay tinatawag na mga salamangkero. Kahit na ang mga salamangkero at mga gumagamit ng kakayahan ay mukhang pareho sa ibabaw, at lahat ng mga kasanayan ng mga gumagamit ng kakayahan ay halos madalian, mayroon pa ring isang pinakamalaking pagkakaiba. Ibig sabihin, kayang gawing sariling lingkod ng salamangkero ang mga elemento sa pagitan ng langit at lupa. At ang elemental surrounding mage ay mas malabag sa virtual na mundong ito. Ang epekto ng elemental na pag-atake ng isang esper laban sa isang elemental surrounding mage ay mababawasan ng kalahati. Si Li Tianxing mismo ay talagang isang napakalakas na tao. Pagkatapos ng lahat, ang unang henyo ng Galaxy Nobles, kahit na ang epekto ng kanyang mga kasanayan ay nahati, ang ordinaryong elemental surround mage ay hindi katugma para sa kanya. Ngunit ang problema ay ang Hong Dali ay may masamang aura, na nagpapataas ng lahat ng attribute ng 200%. Kaya hindi makatarungang natalo si Li Tianxing. Ang unfair talaga. Ang pinakamakapangyarihang skill na pinakapinagmamalaki niya, ang Divine Wow Absolute Zero Space, ay hindi ganoon kabisa kapag kaharap si Tang Moxon. Kaakibat ng kakayahan ni Zhang Yi sa apoy. Gusto niyang maging bayani para kay Li Tianxing, ngunit sa huli ay nabugbog siya ng kanya na ito. Lalo na si Zhang Yi. Ang babaeng ito ay isang demonyong mandirigma, at ang kanyang mga suntok at sipa ay napakabigat. Sa loob lamang ng ilang segundo, tuluyan na niyang tinalo si Li Tianxing sa ulo ng baboy, isang peripheral noble, tama. Tumakas mula sa labanan. Tama. Minamaliit mo ang mga tao, tama. Alam mo kung ano ang ibig sabihin na kayang hawakan ng isang babae ang kalahati ng langit. Sinuntok at sinipa rin ni Tang Moxon, kung maglakas loob kang magsabi ng masama, bugbugin kita hanggang mamatay. Si Li Tianxing ang tunay ngayon. Naiintindihan ko kung ano ang ibig sabihin ng mapunta sa Nine Heavens of Ice and Fire, ang pakiramdam na iyon ay napaka-refresh. Si Yin Tianzang ay natigilan at hindi nakaimik habang nakatingin, at halos malaglag ang kanyang panga sa lupa. Sa huli, 3 salita lang ang kanyang nailabas, okay lang ba ito? Tinakpan ni Feng Wuan ang kanyang mukha, hindi ako makapanood, imposibleng panoorin ito. Oo, pagkatapos ng lahat, siya rin ang unang tao na nauna sa kabataang henerasyon ng ating mga maharlikang galactic, ngunit ngayon. Si Li Tianxing ay ganap na bumagsak. Matatanggap pa rin ni Li Tianxing ang kanyang pagkawala kay Feng Wuan. Pagkatapos ng lahat, si Feng Wuan ay isa ring ability user. Mas mahina lang siya sa kanya noon. Ngayon ay binibigyan siya ni Hong Dali ng super grade na enerhiya na nagpapataas ng kanyang enerhiya ng 50%. Gem, with this improvement, sa wakas masasabing okay na. Ngunit nang ang dalawang maliliit na babae ay random na tumayo sa tabi ni Hong Dali, siya ay pinalo sa ulo ng isang baboy, walang sinuman ang makatiis nito. Hindi ko tinatanggap, hindi ko tinatanggap. Si Li Tianxing, na nabuhay pa lamang, ay tumakbong muli at itinuro ang ilong ni Hong Dali, ito ay pag-aari ng isang lalaki. Kung mayroon kang lakas ng loob, huwag umasa sa mga babae. Ang pakikipaglaban sa mga babae ay hindi mo kakayahan. Gusto kitang hamonin. Gusto kong hamonin kita. Maglakas loob ka bang tanggapin ang aking hamon? Hindi matanggap ni Li Tianxing ang sitwasyon. Kaya ngayon kailangan niyang humanap ng makakapaglabas ng kanyang galit. Hindi mo man lang matalo ang isang babae, pero may lakas ka pa rin ng loob na pumunta sa bahay ko at sigawan ako. Pinisil ni Tang Moxon ang kanyang mapuputi at malambot na maliliit na kamao at tumingin kay Li Tianxing, bumalik tayo kung may lakas ka ng loob. Huminto si Zhang Yi sa harap ni Hong Dali, gusto ko siyang hanapin. Kung lalaban ka, dali sa isang tunggalian, manalo ka muna tapos sasabihin ko sa'yo. Pagharap sa dalawang tigre, walang pakialam si Li Tianxing sa kanyang mukha at itinuro lang ang ilong ni Hong Dali, sabihin mo lang sa akin, kung maglakas loob kang makipagduel sa akin, ikaw ang bahala. Sabihin mo. Pagkatapos ay tumanggo si Hong Dali, dare you. Pagkatapos ay nagsimula ang labanan. Pagkatapos ang labanan ay matatapos. Sa pagkakataong ito ang labanan ay nagsimula ng mabilis at natapos ng mas mabilis, nang hindi man lang binibigyan ng oras ang lahat para mag-react. Kung tutuusin, to put it bluntly, it's nothing, it's quite simple. Nagkaroon ng mga frost storm at mga katulad nito saan man sa loob ng radius na 10 kilometro. Ang elemental affinity at elemental shock na kasanayan ni Hong Dali ay na-activate ng lohikal, at pagkatapos ang kanyang mga katangian ay naging 8,088 kasama ang lahat ng mga katangian ito ay nasa universo pa rin. Ang resulta pagkatapos ng pag-compress ng katangian. Pagkatapos ay dahan-daang naglakad si Hong Dali papunta kay Li Tianxing. Siyempre, ang kabagalan na ito ay ang kanyang karaniwang estilo, ngunit sa paningin ng iba, ang bilis ni Hong Dali ay halos kasing bilis ng kidlat. Pagkatapos ay sinuntok niya ito.
Direktang naging bola ng puting liwanag si Li Tianxing, at natapos ang labanan. Simple, magaspang, at epektibo. Kabanata 849, huwag ay buli ang mga kabataan sa kahirapan. Matagal na inunat ni Hong Dali ang kanyang katawan, sa totoo lang, ayoko talagang makipag-away. Bakit kailangan mo akong hamunin sa isang tunggalian? Bakit? Nandidiri ako. Pinakabongga sa buhay ko. Dali, ngumiti si Tang Moxon at mariing hinalikan, oo naman, si Dali ang pinakamakapangyarihan. Talagang napakalakas ni Dali, ngumiti din si Zhang Yi, gusto ko ang mga taong makapangyarihan. Si Yin Tianzong at ang iba ay direktang natulala. Pagkaraan ng ilang sandali, mariing kinusot ni Yin Tianzong ang kanyang mga mata, ano ang ginawa ni Dali? Nagkamali ka ba? Hindi ko rin nakita ng malinaw. Si Jiang Chenzo ay labis ding nanlumo. Sa katunayan, henyo rin siya sa martial arts. Ngunit ang problema ay, walang galaw o martial arts ang anumang gamit sa harap ng Hong Dali. Gumagamit lang ako ng attributes para crush ka. Ako ay napakasimple at direkta, napakakrudo at epektibo na may higit sa 8,000 mga katangian, hindi madaling durugan ka na mayroon lamang ilang daang mga pangunahing katangian. Pandaraya, niloko mo. Sa oras na ito, si Li Tianxing ay tumakbo pagkatapos ng kanyang ikalawang pagkabuhay na maguli, nagdaya ka lang. Makipagkumpetensya ulit tayo. Sa pagkakataong ito hindi na ako magiging pabaya. Sa pagkakataong ito, nanlaki rin si Yin Tianzong at ang iba pa. Naghihintay kung ano ang gagawin ni Hong Dali. Pagkatapos ay magsisimula ang labanan. Pagkatapos ang labanan ay matatapos. Sa pagkakataong ito natutunan ni Li Tianxing ang aralin. Pagkatapos makipag-usap at maghambing, nagtayo siya ng napakalakas na kuta ng hanging yelo. Ito ay isang tunay na kuta, na may ibabaw ng yelo na higit sa 5 metro ang kapal. Ang lakas nito ay halos maihahambing sa bakal. Ngunit ang problema ay ang bagay na ito ay katumbas ng pagdaragdag ng mga katangian sa Hong Dali. Isa pang bilog. Halos manginig ang buong lupa. Si Li Tianxing sa Frozen Fortress ay namatay ng higit na hindi makatarungan sa pagkakataong ito na bigla siya hanggang sa mamatay sa malaking puwersa ng Concussive. Matapos matalo ng dalawang magkasunod na laban, natutunan ni Li Tianxing ang kanyang leksyon sa pagkakataong ito. Hindi man lang siya ng ahas na hamunin, kaya lang kaya niyang tumakbo sa gilid mag-isa, lihim na nalulungkot. Gayunpaman, kahit natalo siya, natalo pa rin siya sa dalawang babae. Lalong kinamuhian ni Li Tianxing si Hong Dali, 30 taon sa silangan ng ilog, 30 taon sa kanluran ng ilog, huwag ay buli ang mga kabataan sa kahirapan. Hong Dali, hintayin mo lang ako. Maya-maya, babayaran ko ang utang na ito sa iyo. Nakatuon si Li Tianxing sa paghihiganti, ngunit walang pakialam si Hong Dali sa kanya, hindi na minamaliit ang tingin ni Hong Dali sa napakaliit na kakayahan ng gumagamit ngayon. Starry Sky Knight na si Kuya, matatakot pa ba ako sa iyo? Kaya ang lahat ay nakahanap ng mas komportableng lugar na mauupuan. Tanong ni Jiang Chenzo sa mahinang boses, Dali, ang pinagsamahan mo. Tapos, yung isa. Tumingin si Hong Dali kay Tang Moxon at ngumiti, maganda ang pagsasanib. Ilang beses sa isang gabi. Oh, tama na. Pagkatapos ay sinipa ni Jiang Chenzo si Hong Dali, namula ang mukha niya sa kahihiyan, at galit niyang sinabi, huwag mong sabihin ito sa harap ng mga babae. Let me ask, tanong ni Yin Tianzong sa mahinang boses, Dali, yung may gold, Jin. Alam mo. Oh, dahan-daang bumangon si Hong Dali, may magandang balita at masamang balita. Alin ang gusto mong marinig? Nagkatinginan si Yin Tianzong at ang tatlo pa, at hininaan ni Feng Wuan ang kanyang boses at nagtanong, ang magandang balita ay. Ang mabuting balita ay ang pagsasanib ay medyo matagumpay, at wala itong mga epekto para sa akin. Hong Dali. Ang isa na nagunat ng kanyang mga braso at sinipa ang kanyang mga binti ay nagsabi, sa kasalukuyan, ako ay isang napaka-normal na tao pa rin. Mabuti yan, mabuti iyon. Sabay-sabay na bumantong hininga si Jiang Chenzo at silang tatlo. Sa mga salita ni Hong Dali, at pagtingin sa mga ugali niya, Tang Moxon, at Zhang Yi, dapat tama ito. Kung gayon ang masamang balita ay. Ang mabuting balita ay napakalakas, ang lahat ay mas immune sa masamang balita, kaya mabilis silang nagtanong. Pagkatapos ay bumagsak sila. Sinabi ni Hong Dali, ang masamang balita ay. Mula ngayon, kailangan kong maging isang full-time na yaya. Ang yaya ng 3 trilyong zerg. Si Feng Wuan at ang iba pa ay halos matakot sa kamatayan. Ang tatay ng 3 trilyong zerg. Diyos ko. Nagulat si Yin Tianzong at natigilan, Brother Dali, ibig mong sabihin, itong 3 trilyong zerg. Bueno, walang pusong ngumiti si Hong Dali, 28 bilyong ordinaryong zerg. 2,000 yiki xingchong sa madaling salita, para silang mga sanggol. Kaya nilang gawin ang anumang bagay kapag busog na sila. Kung hindi sila busog, kakainin nila ang anumang matigas. Hehe, hihihi, ho ho, marahan silang bumagsak sa lupa, magiging mahirap tayo. Lumabas si Hong Dali sa virtual na mundo na may kasiyahan, at iniunat ang kanyang katawan ng mahabang panahon, sa wakas tapos na ang usapin. Malapit na itong matapos. Kung masarap ang tulog mo, malapit ka na sa Silver Blue Super Planet, tama ba? Mayroon pang 8 oras na natitira.
Nakangiting sabi ni Tang Long, malapit ka nang makarating. Gising. Pataas. Gusto ko ito. Niyakap ni Hong Dali ang mga balikat ni Tang Moxon, tara na at matulog na tayo. Namula ang mukha ni Tang Moxon at pilit siyang nagpumiglas, hindi, huwag kang pumunta. Pumunta ka at matulog ng mag-isa. Sumama ka. Well, ang maliit na batang babae ay manipis ang balat, iyon ay maliwanag. Mabilis na lumipas ang oras, 8 oras ang lumipas sa isang kisap mata, at nang imulat ni Hong Dali ang kanyang mga mata, tumigil na si Thunder Angel sa kalangitan sa itaas ng pangunahing lungsod ng Shinra. Wahahahaha. Si Hong Dali ay tumawa ng malakas at malakas na sinabi, ako, si Hong Dali, ay bumalik muli. Sa pangunahing lungsod ng Shinra, sa Wells Manor. Itong Li Nianwei. Tiningnan ni Heloise ang data na ipinapakita sa screen ng computer at nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit. Noong una, siya at si Li Nianwei ay nagkaroon ng isang simpleng mapagkompetensyang relasyon, ngunit ngayon, siya ay naging talagang sikat at medyo clumsy. Naramdaman ni na Sheng Yu at He Shengliang, dahil mayroon na ako, bakit may ibang Li Nianwei na lumitaw? Sa pagkakataong ito, dapat ay crush ko na ang lahat at direktang pumasok sa qualifiers. Sa huli, lumabas ang ganoong karakter, hindi ko tinatanggap. Tumanggi akong tanggapin ito. Nakaupo si Heloise sa harap ng computer mula nang magising siya sa umaga ng ika-4 na araw, tinitigan ng mga pagbabago sa mga rate ng suporta ng magkabilang partido. Bawat minuto, tinatanong niya ang matalinong mayordomo. Sa kabutihang palad, ito ay isang matalinong mayordomo. Kung ito ay sinuman, natatakot ako na ito ay gumuho ng matagal na ang nakalipas. Siyempre, may mga nag-collapse din. Nagkatinginan ang mga bodyguard na nagbabantay sa pinto at nagbulungan. Isang tao ang nagsabi, nababaliw na ang dalaga. Kailangan mong itanong ang tanong na ito ng higit sa 100 beses, tama ba? Kahit na ano, sa palagay ko ay hindi. Hindi pwedeng ganito. Sabi ng isa pang tao, 158 times to be exact. Si Miss is really trying hard this time, nakakatakot. Ang unang tao ay nagsabi, ang kalaban ay masyadong malakas, wala tayong magagawa. Naiisip ko na ito ay umabot sa higit sa 60 milyong puntos ng suporta. Ang pinakamahusay na score sa aming pangunahing lungsod ng Shinra dati ay mga 6,650 puntos lamang, tama. Ito. Oras. Silang dalawa ay madaling makakuha ng higit sa 6,750 puntos. Isang tao ang nagsabi, hindi ito maaaring makatulong. Napakalaking eksena. Sa totoo lang, gusto ko mismong makita ito. Tahimik silang nag-uusap sa ibang lugar tungkol sa kompetisyon sa kasikatan ni Heloise at Li Nianwei. Nakuha nito ang atensyon ng lahat. Napaka-brutal ng kompetisyong ito. Ang dalawang panig ay nag-aaway na walang resulta. Hindi mabilang na tao ang nagbunyi kay Li Nianwei. Marami rin ang mga taga-suporta ni Heloise, ngunit kumpara kay Li Nianwei, medyo atrasan pa rin sila. Ngunit ang problema ay ang data na pinagsama-sama ng pangkat ng propaganda mula nang magkaroon ng ganoong kompetisyon na may mga marka sa kasaysayan ng tao, hindi kailanman naging mas kaunti ang mga bagay na nagdulot ng kalokohan. Kaya sa pagkakataong ito ay talagang na-pump up ang publicity team. Nagsimulang magtrabaho ang lahat, sa loob ng apartment ni Crystal. Ang lahat ng orihinal na 4 na bisita ay nagtipon. Umiling si Franklin at mapait na ngumiti, nakakatakot talaga ang kompetisyon sa pagitan ng dalawang sumusuporta sa pagkakataong ito. Ito ang pinakamalakas sa kasaysayan ng aming pangunahing lungsod ng Shinra. 65 milyon lang, tama. Sa pagkakataong ito, pareho silang lumampas sa 70 milyon, na sadyang napakalakas. Oo, sabi ni Brianna na medyo nanlungo ang mukha, sa totoo lang, tinawag tayo ng mga nakatataas. Ingatan mo si Heloise. Pero sinong mag-aakala na lalabas si Li Nianwei sa pagkakataong ito at magiging napakalakas? Mahirap para sa atin na makipagsabayan kung magpapatuloy ito. Ang 4 sa kanila ay pinakiusapan na alagaan si Heloise, kaya syempre hindi nila gagawin. Baka si Crystal lang ang hinahanap nila, kaya alam nilang 4 ang nangyayari, at walang ibang tao dito, kaya syempre malaya silang nakakapag-usap. Si Li Nianwei ay talagang isang Diyosa level na figure. Ngumiti si Lake at nagsabi, to be honest, bagamat kailangan nating pangalagaan si Heloise, kumpara kay Li Nianwei, mas mababa talaga si Heloise. Sabihin ko sa iyo, ang totoong data niya, maaaring humigit kumulang 50 milyon. Pero itong si Li Nianwei. Ano sa palagay mo ang kanyang real score? Li Nianwei. Dahan-daang sinabi ni Cristel, nakipag-ugnayan ako sa kanya para sa kompetisyon na ito. Ilang mga kaibigan sa bilog ang nakakuha ng resulta na ang kanyang data ay hindi talaga tubig. Sa kabilang banda, gumastos si Heloise ng 20 milyon. Ayon sa mga patakaran ng bilog, ang impormasyon ng nagpopondo ay hindi maaaring malik. Gayunpaman, iba ang pagkakakilanlan ni Crystal, kaya kung gusto mo talagang malaman, maaari mo pa ring itanong. Diyos ko! Matapos marinig ang sinabi ni Crystal, ang 3 pang tao ay nagulat lahat. Ibinuka ni Franklin ang kanyang bibig, hindi mo ba ibig sabihin na ang mataas na rate ng pag-aproba ni Li Nianwei ay totoo lahat?
Nangangahulugan ba iyon na ang kanyang huling rate ng pag-aproba ay maaaring umabot sa higit sa 80 milyon? Natigilan din si Brianna. Noong nasa kompetisyon siya para sa approval ratings, 55 milyon lang ang final number niya. Bilang resulta, may nagsabi sa kanya na ngayong may ganoong tao, ang kanyang rate ng pag-aproba ay madaling lumampas sa 80 milyong marka. Hindi siya maaaring maging napakasakit. Sa partikular, ang rate ng suporta ni Lee Nainwei ay walang tubig, lahat ito ay totoo. Paano nga ba ito makakalaban ni Heloise na gumastos ng 20 milyon? Tama iyan. Ngumiti si Crystal, hindi bababa sa 80 milyon, sigurado ako pagkatapos ng lahat, mayroon pa ring 48 oras bago matapos ang mga istatistika. Walang makapagsasabi kung ano ang maaaring mangyari sa 48 oras na ito. Ang huling 48 oras. Ang bawat kompetisyon ng suporta ay pinakamatindi sa simula at sa dulo. Sa pagkakataong ito, ang mga rate ng suporta ng parehong partido ay lumampas sa 75 milyon. Sa oras na matapos ito. Sayang lang. Tiningnan ni Crystal ang mga numero sa screen ng computer at umiling, Lee Nainwei, nasa likod ako ng halos 3 milyon. Natatakot akong hindi ako makahabol sa nakalipas na 2 araw. Gatlang M. Gusto kong sabihin sa mga kapatid ko ang isang bagay ng Tame Time. Pinipigilan na natin ngayon ang pandaraya sa boto, at lahat ng boto para sa taunang mga gawa ay ibinawas na. Sa pagkakataong ito, ang aklat na nasa harapan natin sa kategoryang urban ay may napakaliit na agwat sa pagitan ng ating mga boto. Kaya't narito, Tame Time kong hinihiling sa lahat ng kapatid ni Haomeng na iboto ako para sa taunang gawain. Ang taunang kompetisyon ng mga gawa ay napakahalaga. Ang kampyon ay makakakuha ng karangalan. Ang kategoryang urban ay tinatawag na hari ng lungsod ng taon. Gusto ko ang karangalang ito, kaya't mangyaring lahat. Ang lugar para bumoto ay nasa introduction ng libro, at mayroon ding nanalo para sa Newcomer of the Year. Maaari mong makita ito sa pamamagitan ng pag-click sa aking pangalan ng may akda. Mga kapatid ni Haomeng, mangyaring hilingin sa akin ang tulong para sa 2 karangalang ito. Salamat, Hongdao. Kabanata 850 kumilos ang Young Master, umiiyak ang mga multo at umaangal ang mga Diyos. Sa loob ng Street, Hyberg Hotel. Ang iskor sa pagitan ng 2 panig ay palaging kapwa-exclusibo, ngunit pagkatapos ng lahat, ang 12 milyon ay hindi walang kabuluhan. Ngayon, ang marka ni Lee Nainwei ay ibinaba ni Heloise ng higit sa 3 milyon. Ngunit huling 48 oras na lang ang natitira. Masasabing sa oras na ito, maliban kung pupunta rin si Lee Nainwei sa pangkat ng publisidad upang bumili ng suporta, ang labanan na ito ay mawawala. Pero ang problema, sayang ang hiling ni Hong Dali, at hindi sila nang ahas na pumunta sa publicity team. Pagkatapos ng lahat, natatakot din sila na ang paggawa nito ay magdulot ng anumang aksidente na makakaapekto sa Hong Dali. Sister Nainwei, tinitingnan ito ngayon, tumingin si Ling Xiaoyi sa screen ng computer, medyo nanlumo pa rin siya, natatakot ako na matalo ako sa round na ito. 48 oras na lang ang natitira, at ang rate ng suporta ay 3 milyon na lang. Napakahirap. Makahabol. Ang katanyagan ni Lee Nainwei ay talagang sapat na mataas, ngunit ang problema ay ang rate ng suporta ni Heloise ay mas mabilis na lumalaki. Sa tuwing makakahabol si Lee Nainwei, tataas ng husto ang rate ng suporta ni Heloise. Sa ganitong sitwasyon, wala na talaga tayong magagawa. Kalmado si Lee Nainwei. Ngumiti siya ng malumanay at sinabing, basta matutulungan ko ang Young Master na malimpasan ang mga paghihirap, ano ang problema kung manalo at matalo ako? Pagkasabi pa lang ng lahat ay biglang sumulpot ang isang babaeng aso. Nagmamadaling pumasok ang mga binti. Pagkapasok niya sa pinto, may sumigaw, bumalik na ang Young Master. Bumalik na ang Young Master. Kung ang lahat ay nag-aalala noon at hindi alam kung ano ang susunod na gagawin, pagkatapos ay kapag narinig nila ang pangungusap na ito, lahat sila ay agad na naging masigla. Nakabalik na ang Young Master, basta babalik ang Young Master na si Hong Dali. Kung gayon ang mga bagay na ito ay hindi dapat ituring na mga kaguluhan sa mga mata ng Young Master. Tumayo ang lahat. Paglabas nila, nakita nila ang isang malaking grupo ng mga tao na papasok. Ang nasa gitna, na may walang pusong ngiti sa kanyang mukha, hindi kaya ito ay walang iba kundi ang Young Master na si Hong Dali. Ilang araw na tayong hindi nagkita mismo na ba ako? Binuksan ni Hong Dali ang kanyang mga braso. Nang matapos siya sa pagsasalita, lahat ay sumugod. Hindi na napigilan ni Lee Nainwei ang sarili at direktang sumugod sa mga bisig ni Hong Dali. Nagsimula siyang umiyak, Young Master, hindi mo kami kino-contact sa mga araw na ito, ako. Miss na kita. Umiyak si Lee Nainwei. Sa koponan ni Hong Dali, si Lee Nainwei, na ang mahalagang posisyon ay tiyak na hindi gaanong mahalaga kaysa kay Tang Moxon, ay umiyak. Agad namang napaatras ang lahat, nag-iwan ng puwang para makapag-usap silang dalawa. Maging si Tang Moxon, bagamat medyo nagseselos, ay walang gaanong pagtutol kay Lee Nainwei, matagal na niyang alam na sa malaot madali ay mangyayari ito. Siyempre, mas mahalaga. Medyo malakas nga talaga ang obstructive stick ni Hong Dali, at hindi niya kayang mag-isa,
Hindi iiyak si Sister Nianwei kung ayaw niya, mahinang tinapik ni Hong Dali ang likod ni Li Nianwei at nakangiting sinabi, wala siyang master nitong mga araw na ito, may nambubuli ba kay Sister Nianwei? Hindi, nakangiting sabi ni Li Nianwei. Marahas niyang ipinilig ang kanyang ulo, basta ang young master ay babalik ng ligtas. Si Ling Xiaoyi sa gilid ay tiyak na nagsalita, young master, sa totoo lang si Sister Nianwei ay dumanas ng maraming hinaing sa mga araw na ito. Oh, nagkamali ba si Sister Nianwei? Ito ay hindi matatagalan. Nagtanong si Hong Dali, ano ang nangyayari? Ayan na. Bagamat umiling si Li Nianwei para pigilan si Ling Xiaoyi sa pagsasalita, hinding-hindi makikita ni Ling Xiaoyi si Li Nianwei na inaabuso. Mapagpasyahang kinaladkad palabas ang lahat, lumahok si Sister Nianwei sa Galaxy Good Voice. Sa simula, angkop para kay Sister Nianwei na mauna sa kanyang lakas, ngunit upang matulungan ang young master na mawala ang kanyang kapalaran, hiniling sa amin ni Sister Nianwei na gastusin ang aming pera sa kompetisyon. Ang rating ng pag-aproba ng kalaban ngayon ay higit sa 3 milyon na mas mababa kaysa sa kabilang partido. Si Sister Nianwei ay labis na napinsala. Malinaw na naunawaan ni Hong Dali ang kahulugan. Orihinal. Maaaring makuha ni Li Nianwei ang unang pwesto. Ngunit ngayon, upang matulungan siyang mawala ang kanyang kapalaran, hiniling ni Li Nianwei sa lahat na gumastos ng pera sa kanyang mga kalaban, at pagkatapos ay nawala ang unang lugar. Alam mo, sa anumang kompetisyon, bagamat may isang pagkakaiba lamang sa pagitan ng unang lugar at pangalawang lugar, ang kanilang pagtrato at impluwensya ay ganap na naiiba. Kadalasan ang tanging bagay na maaalala ng mga tao ay ang unang lugar. Tungkol sa pangalawang lugar, natatakot ako na kailangan kong magtrabaho ng 10 beses na mas mahirap sa hinaharap upang makuha ang mga benepisyo ng unang lugar. Ito ay totoo lalo na sa industriya ng entertainment sa pelikula at telebisyon. Halimbawa, pagdating sa mga parangal sa film festival, matatandaan lamang ng mga tao ang pinakamahusay na parangal, tulad ng Best Actor at Best Supporting Actor. Pero sino ang makakaalala kung sino ang pangalawang leading actor at ang pangalawang supporting actor? Hindi. Sa makatuwid, ang unang lugar lamang ang pinagtutuunan ng pansin ng lahat. Sa pangalawang pwesto naman, natatakot ako na hindi magtatagal at tuluyan na itong makalimutan. Kaya't si Li Nianwei ay maaaring nanalo sa unang lugar at tumanggap ng spotlight, ngunit ngayon ang taong ito ay naging kanyang kalaban, na tiyak na hindi magpapasaya sa sinuman. Hehe, Sister Nianwei, mali talaga ito sa iyo. Ngumiti si Hong Dali, hinalikan si Li Nianwei, at sinabing, nakamali si Sister Nianwei. Hindi ito dapat tiisin. Hayaan mo akong maghiganti sa iyo. Nang marinig ang mga salita ni Hong Dali, lahat ay agad na naghiyawan. Sinabi ni Hong Dali na kung maghihiganti siya, tiyak na walang magiging problema. Ang bastos na ito. Sa totoo lang, nang makitang hinahalikan ni Hong Dali si Li Nianwei, medyo naasim si Tang Moxon sa kanyang puso, ngunit dahil sinusubukan niyang ipaghiganti si Sister Nianwei, naging pabaya ito. Young Master, ano ang susunod nating gagawin? Mabilis na tanong ni Ling Xiaoyi. Si Hong Dali ay palaging may mga hindi mahulaan na ideya, at alam ito ng lahat. Simple. Hindi man lang naisip ni Hong Dali, hindi ba't 15 milyon ang ginastos natin kay Heloise? Bilang isang sobrang aliberga, pagkatapos gumastos ng 15 milyon, hindi na niya iisipin na gumastos pa ng ilan. 15 milyon bawat isa sa pagkakataong ito ang yin voice ay dapat na medyo mahusay bilang isang mga awit, tama. 15 milyon bawat tao ay unang tumutugtog. Sa sandaling sinabi ito ni Hong Dali, nagulat ang lahat. Tulala, lahat ay bamuka ang kanilang mga bibig. Ayos din ba ito? Naiintindihan ko. Si Tang Moxon ang unang nakaunawa, Dali, ang ibig mong sabihin ay gagawin ng lahat ang data. Kung mukhang masyadong mali ang data, tiyak na susuriin ng mga nakatataas ang rate ng suporta sa pagkakataong ito. Kung hindi, masisira ang kasikatan ng Galaxy Voice sa hinaharap, tama ba? Hehe, tama, natatawang sabi ni Hong Dali, kaya, ang mga prodigies ay binibigyang pansin ng pattern. Aba, nakakatamad iyan. Umalis si Ling Xiaoyi nang walang sabi-sabi, kung gayon, gagawin ko ito kaagad. Nagkataon na dinala ng Sauron Auction House ang pera mula sa subasta ng armor noong araw. Ito ay 7,500. 10,000, sapat na ang pera. Well, gawin muna natin ito. Humalaklak si Hong Dali at nagsimula. Sa silid no. 8,001, marahang itinulak ang pinto ng isang maliit na siwang. Palihim na tiningnan ni Lan Roxy si Hong Dali, pagkatapos ay maingat na isinara ang pinto, at pagkatapos ay bumulalas kay Hong Wigyu, matanda, kami ang maliit naming alibughang anak na ito ay tila gumawa ng isang bagay na napakaseryoso. Ano ang lahat ng kaguluhan? Umubo si Hong Wigyu at nagsindi ng sigarilyo, nakakailang sabihin na bumalik si Dali, at talagang kaya mo bang tiisin ito at huwag magmadali. Pinaplano kong lumabas, ang mga mata ni Lan Roxy ay kasing liwanag ng 500 watt na bumbilya. Sa oras na ito, ang kanyang buong katawan ay abnormal, ngunit may nakita akong isang malaking bagay. Lihim. Mukhang ginawa iyon ng ating munting alibughang anak kay Muzin. Ahem, ubo. Halos mabulunan si Hong Wigyu sa sinabi ni Lan Roxy. Ilang sandali pa ay umubo siya ng malakas.
Pagkatapos ay sinabi niyang nagtataka, hindi, ikaw ba, totoo ka ba o peke? Nakikita mo ito? Oo. Posible ito. Masayang napabulala si Lan Roxy, naku, hindi madali. Sa wakas ay nalaman na ng aming alibughang anak na babae ito. Mukhang malapit na kaming magkaapo. Well, mas maganda bang magkaroon ng babae o lalaki sa unang pagkakataon? Kung mangganganak ka ng babae, maaalagaan mong mabuti ang iyong nakababatang kapatid, at kung magsilang ka ng isang lalaki, talagang napakahirap mong magdesisyon. Halos mamula ang mukha ni Hong Wigyo. Masyadong balisa ang nanay na ito. Hayaan ang kalikasan, tumawa si Hong Wigyo, basta si Dali ay ligtas at maayos ang lahat, oops, nakakaramdam ako ng relax at masigla muli. Sa susunod na 2 araw, ang Galaxy Good Boys ay papasok sa huling yugto, at ang sandali ng mapagpasyang labanan ay dumating na. Hindi mabilang na mga tao ang nasa harap ng kanilang mga computer mula umaga. Maliban sa pagkain at pagpunta sa palikuran, masasabing hindi sila mapaghihiwalay sa lahat ng pagkakataon. Ang mga mata ng mga tao ay nakatutok sa projected screen. Ang lahat na mahilig sa musika ay nanunood ng huling mapagpasyang sandali. Sa alas 10 ng umaga sa ika-6 na araw, ang rate ng pag-aproba ni Heloise, 76,321,548 at ang rate ng pag-aproba ni Lee Nainwei, 73,235,145. Nangunguna ang Heloise ng 3.1 milyon. Sa ika-6 ng gabi sa ika-6 na araw, ang rate ng pag-aproba ni Heloise, 77,954,621 at ang rate ng pag-aproba ni Lee Nainwei, 76,298,608. Kulang ng 1.7 milyon si Lee Nainwei. Sa ika-8 ng umaga sa ika-7 araw, ang rate ng pag-aproba ni Heloise, 79,866,511 at rate ng pag-aproba ni Lee Nainwei, 78,766,441. Ang pagkakaiba ay 1.1 milyon. Alas 8 ng gabi sa ika-7 araw, biglang tumaas ang approval rate ni Heloise. Pagsapit ng alas 9 ng gabi, ang rate ng pag-aproba ay lumampas sa markang 820,000. Pagsapit ng alas 10 ng gabi, ang approval rate ay 8,500. 10,000. Sa oras na ito, ang rate ng pag-aproba ni Lee Nainwei ay 82.72 milyon. Sa loob ng Wells Manor. Hahaha. Pagtingin sa mga nakadisplay na numero, tumawa ng malakas si Heloise at sinabing, Lee Nainwei, alam kong hindi mo ako matatalo, tiyak na hindi mo ako matatalo. Halos 1.5 milyon ang agwat. Wala pang 2 oras ang natitira. Tingnan natin kung paano ka makakalaban sa pagkakataong ito. Ha. Habang iniisip niya iyon, lalo siyang naging masaya. Sa wakas, sumigaw siya sa labas ng pinto, sabihin sa mga reporter na maghintay hanggang ngayong gabi. Pagsapit ng hating gabi, magsisimula na tayong maghanda para sa piging ng pagdiriwang. Okay, miss. Narinig ng bodyguard ang utos ni Heloise at pumunta ito para ipaalam sa reporter. End of this chapter.